Totoo ba nabalitaan ko, Elisa? Nakikipagbarkada ka raw sa lalaki? Kinagi mo? Opo, itay. Wala naman po masama ron, di ba? Anong wala? Mga lalaki sila. Hindi ka dapat magtiwala sa kanila. Bakit naman po? Wala naman kami masamang ginagawa ah. Nakikipagkaibigan lang naman sila sa akin, itay. Anong wala? Sa ngayon wala. Pero darating ang araw at gagawa sila ng hindi tama. Kapag nakita nila ang kahinaan mo, sasamantalahin nila yon para makuha ang kanilang gusto. Ano pong ibig niyo sabihin, itay? Alam mo na kung ano ang aking tinutukoy. Basta, sinasabi ko sa iyo, huwag ka masyadong dumikit dyan sa mga lalaking yan. Albularyo ko, Elisa. Malakas ang kutob ko. Sige po. Susubukan kong umiwas sa kanila, lalo na kay Gimo. Abay dapat lang. Kapag nalaman ko na nakikipag-ugnayan ka pa riyan ikukulong kita rito sa bahay. Ayaw ko mapahama ka. At kung buhay lang din ang nanay mo, hindi ka rin niya papayagang makipagkaibigan sa mga lalaking yon. Hindi sinagot ng kanyang anak si Kamijong. Napailing na lang siya nang makitang nagsimula ng mamuo ang luha sa gilid ng mga mata ng dalaga. Dahil dito, iniba niya ang kanilang usapan hanggang sa mawala na rin ang pangingilid ng luha ni Elisa. Itay, magpapaalam po sana ako sa inyo. Para saan? Bakit? May pupuntahan ka ba? Opo. Pista sa badyo ng kaibigan ko, si Luisa. Iniimbitahan niya po ako. Nakakaya naman kung hindi ako sisipot doon. Basta huwag ka magpapagabi ron, ha? Hindi ko po alam kung makakawi ako ng maaga Pero susubukan ko po, itay. Ay, sige. Para masiguro ko na rin ang kaligtasan mo, susunduin kita mamaya. Baka may mga pasyente pang dumating dito Naku, bakit po ba hindi kayo magpahinga sa panggagamot ninyo? Paano naman kung kayo ang magkasakit? Kailangang nakaantabay palagi Hindi natin alam kung kailan may susumpungin ng sakit. Walang pinipiling oras at lugar ang mga masasamang elemento. Alam ko naman na hindi ako madaling magkasakit. May mga dasal kaming albularyo para hindi kapitan ng sakit Ganun po ba? Ay siya nga pala, itay. Makikipista po ako Maliligo lang ako sa aalis na rin. Ay sige, mag-iingat ka ron. Huwag kang didikit sa mga lalaki ha. Huwag kang iinom. Ay teka, hindi ba taga roon din si Gimo? Opo. Bakit po? Ay nako, sige na, pabayaan mo na. Gumaya ka na. Basta huwag mong kakalimutan ang mga paalala ko sa iyo ha. Opo, itay. Salamat po. Napangiti na lang si Kamijong sa kanyang anak. Naisip niya na masisira pa ang mood ni Elisa kung sasabihin pa niya ang patungkol kay Gimo. Minabuti na lang ng albularyo na ihanda ang kanyang mga kagamitan para kung may darating na pasyente ay maasikaso niya kaagad. Makaraan ng halos 30 minutos, nagpaalam na si Elisa. Mag-iingat ka ron, Elisa ha. Huwag kang gagala ng mag-isa. Opo, itay. Ay sige na, umalis ka na. At baka tanghaliin ka. Sobrang init ang panahon ngayon Sige po, itay. Aalis na po ako. Susunduin kita mamaya kapag madilim na at hindi ka pa nakakauwi. Sige po, itay. Saktong pagkaalis ni Elisa, dumating ang mag-aaral ni Kamijong na si Marco. May kasama itong mga pasyente. Kaya inasikaso silang lahat ng albularyo. Dahil naging sunod-sunod ang pasyente ni Kamijong, inabot na siya ng dilim. Patapos na sana ang kanyang panggagamot nang sa hindi nila inaasahan may dumating na may kasamang pasyenteng babae na nangingisay at nagsasalita ng Latin. Kamijong, mukhang sinasapian po ng mga demonyong babaeng yan. Sige na, ihanda natin ang ating kagabitan. Kailangan mapalis kagad natin ang sumapit sa kanya. Mas mainam kung mapapatay natin ang mga diablong nasa loob ng kanyang katawan para hindi na makapanakit pa ng ibang tao. Sige po, Kamijong. Huwag mong titigan ng mata sa mata ang sinasapian ha. Baka kung hindi mo kayanin sa'yo lumipat yung mga sumapi sa kanya. Napatango naman kay Kamijong ang kanyang estudyante. Ginamot nila at ginawa nila ang lahat para mapalis ang sumasampa sa loob ng katawan ng babae.
Dahil pahirapan ang ginawa nilang kumbate espiritual at nang matigas pa ang mga demonyo, inabot na sila ng madaling araw. Napabuntong hininga na lang si Kami Jong noong nakauwi na ang babae saka ang kanyang mga kasama. Habang nasa ganoong sitwasyon, naalala ng albularyo si Elisa. Ang aking anak, susundin ko pa nga pa pala siya. Pero anong oras na ba? Naku, baka tulog na po yun, Kami Jong. Malapit na mag-alas-3 ng madaling araw eh. Kung hindi lang sana tayo nahirapan sa pagpapalayas ng nakasaping demonyo sa babaeng yun, baka maagang natapos ang gamutan natin. Kaya nga mas lalo nang lumalakas ang puwersa ng dilim ngayon. Kaya nga po, Kami Jong, pati mga aswang ngayon, parang nagiging malakas na rin ang loob. Paano mo naman nasabi? Sa kabilang bayan kasi, may napabalitang mag-asawa na pinasok ng mga aswang sa kanilang bahay. Pinatay at kinain pa yung sanggol na nasa sinapupunan ng babae. Ay walang ya. Buntis pala ang asawang babae. Sobra na yung mga aswang na yan Kaya nga po, subukan lang nilang pumarito sa baryo natin. Ako talaga makakaharap nila. Kahit na matanda na ako, hindi ko hayaan na maghasik ng lagim ang mga aswang na yan dito sa atin. Dahil pareho nang nakakaramdam ng antok, nagpasya na lang sina Kami Jong at Marco na matulog. Hindi na inalala ng albularyo ang kanyang anak na dalaga. Dahil alam niyang ligtas naman ito sa bahay ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, nagising ang albularyo at ang kanyang alalay. Sakto ring nagpaalam si Marco sa kanya nang makita niyang paparating na si Elisa sa kanilang bahay. Namulagat pa ang mga mata ng albularyo nang makita niya kung sino ang kasama nito. Itay, akala ko po ba susunduin niyo ako? Maraming pasyenteng dumating Tapos kanina, inabot pa kami ng madaling araw dahil may dumating na pasyenteng may sapi. Nahirapan kami ni Marco. Buti na lang at napalayas din namin ang demonyong nakasampa sa katawan ng sinasapian. Diyos ko, mabuti naman kung ganun, Itay. Butit walang masamang nangyari. Kasangga ko ang Diyos kaya alam kong hindi niya ako pababayaan sa kahit na anong laban. Teka, bakit ka naman inihatid ng lalaking yon? Hindi ba't... Patawad po pero hindi ko na rin po kayang maglihim sa inyo. Alam ko pong magagalit kayo pero dinala ko po dito si Gimo para formal pong sabihin sa inyo ang totoo. Magtatatlong buwan na po kasi kami magnobyo Ano? Totoo ba ang sinasabi mo, Elisa? Gimo? Opo, matagal na po naming gustong sabihin sa inyo kaso natatakot si Elisa. Hindi sumagot si Kami Jong sa sinabi ng dalawa. Napatitig na lamang siya kay Gimo at napansin niyang hindi ito mapakali. Dahil doon, niyaya niya ang dalawa na pumasok sa kanilang bahay. Wag na po Kami Jong, sa susunod na lang po. May pupuntahan pa kasi ako Inihatid ko lang dito si Elisa para masigurong ligtas siyang makakauwi. Sige po, magpapaalam na po ako Kami Jong, Elisa. Ganun ba? Ikaw ang bahala. Salamat Maraming salamat, Gimo. Kita na lang tayo sa susunod. Nung tuluyan ng makaalis si Gimo, pumasok ang mag-ama sa loob ng kanilang bahay. Nang naroon na, naging tahimik ang albularyo. Napatingin na lamang ito sa bintana, kaya nilapitan siya ni Elisa sa kakinausap. Napabuntong hininga naman si Kami Jong at napaharap sa kanyang anak. Ilang beses na makitang pinaalalahanan, Elisa. Ang akala ko'y susundin mo ako. Mas malala pa pala itong ginawa mo. Patawad po, Itay, pero mabait naman po si Gimo Alam naman po namin ang aming limitasyon. Kung nangangamba ka pong mabubuntis ako, hindi yan mangyayari. Hindi yan ang pinag-aalala ko. Ang Gimong yan ay may lahing aswang. Hindi mo lang alam kung ano ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Si tatay naman kung ano-anong pinagsasabi para lang hiwalayan ko si Gimo. Anak, totoo ang sinasabi ko. Ilang beses ko nang nakasagupa ang kanyang mga magulang dati. Wala na raw sila. Patay na ang kanyang mga magulang. Kaya mag-isa na lang siyang naninirahan sa bahay nila. Hindi na rin daw kasi umuwi yung kumukup sa kanya Malamang. May masama nang nangyari sa mga yon dahil sa kanilang ginagawa. Kaya ikaw
Mas maigi kung maaga pa lang ay hiwalayan mo na yung gimong yon. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo. Napapailing na lang si Elisa dahil sa sinabi ni Kamedjong. Nanindigan ng dalaga na hindi niya hihiwalayan si Gimo sapagkat mabait naman ito at may respeto sa kanya. Nagkwento pa ang albularyo patungkol sa mga pagkakataong nahuli niya ang mga magulang ng binata na nang-aaswang sa kanilang baryo. Dagdag pa niya, may hinala siyang sila ang pinuno ng kanilang angkan dahil sila ang sinusunod ng mga kasamahan nila. Basta, kahit na ano pa sige mo, hindi ko siya hihiwalayan. Mahal ko po siya, Itay, at mahal din niya ako. Ikaw ang bahala. Wala naman akong karapatan para pigilan at baguhin ang nararamdaman mo. Ang sa akin lang, ayaw kitang mapahamak at malagay sa alanganin. Kilatisin mong mabuti ang nobyo mo. Bago pa man mahuli ang lahat. Sige po, Itay. Maraming salamat sa pag-aalala. Huwag po kayong mangamba. Mas kikilalanin ko po siya at nang malaman ko kung karapat-dapat siyang mahalin. Ay mabuti naman kung ganon, anak. Basta, kung may problema, sabihin mo lang sa akin. Handa akong makinig sa'yo. Sige po. Yan ang gagawin ko. O paano po matulog na po muna? O paano po matutulog na muna ako, ha? Hindi kasi ako ganong nakatulog kagabi. Ay sige, bababa na rin ako at gagawa ng mga nakabinbing kong gawain sa labas. Magmula ng araw na yon, naging abala na si Kamedjong. Maliban sa mga gawain niya sa bukid, marami din pumupunta sa kanilang bahay at maging ang nagpapatawag sa kanya para magpagamot. Naging madalas din ang pag-alis ni Elisa, kaya hindi niya na ito nakakasama ng malimit. Dahil sa dami ng kanilang inaatupag, hindi na niya napagsabihan ng anak niyang dalaga. Hindi na rin niya nalaman kung sino ang mga naging kasama nito. Isang beses, bandang 2:00 ng madaling araw, saktong pagka-uwi ni Kamedjong mula sa bahay ng kanyang pasyente nang dumating din si Elisa. Amoy alak ito at pasuray-suray kung maglakad. Elisa, saan ka na naman galing? Bakit lasing ka, ha? Doon lang po sa kaibigan ko. Nakayayaan kasi kaming uminom dahil kaarawan niya eh. Teka, mag-isa ka lang bang umuwi rito? Hindi ka man lang ba hinatid ng nobyo mong may lahing... Huwag niyo na pong ituloy. Oo, hinatid niya ako. Hindi naman ako magpapakalasing kung alam kong walang mag-aatid sa akin eh. Sabihin mo nga sa akin, may ginawa ba siya sa'yo? Umamin ka, Elisa, ha? Wala, Itay. Mabait sige mo. Kaya hindi niya gagawin ng kung anumang iniisip niyo. Siguraduhin mo lang, Elisa. Kung hindi, dalawa kayong malilintikan sa akin. Teka, bakit parang may iba yata sa paglalakad mo, ha? Si tatay talaga. Lasing po ako eh. Sige na po, pumasok na tayo at gusto ko nang matulog. Nakatulog na nga ako kanina kaso ginising ako ni Gimo at ihahatid niya daw ako. Ay siya, sige na. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Pagod din kasi ako eh. Pumasok silang dalawa sa kanilang bahay. Agad ding nahiga si Kamedjong. Nang makapasok na ang kanyang anak sa kwarto nito, minatyagan niyo ng albularyo. Hindi maiwasan ni Kamedjong na makapag-isip ng hindi maganda. Dahil doon, hindi siya nakatulog ng maayos at sa bawat gabing dumaraan ay naging mababaw ang tulog ng albularyo. Labis ang naging pag-aalala niya sa kanyang anak na babae at sa kung ano ang posibleng mangyari rito. Makalipas ang halos 2 linggo, dahil meron siyang gamutan sa kabilang bayan, nagpasya si Kamedjong na magpaalam. Ayaw sana niyang tumuloy pero dahil may misyon siya, minabuti niyang huwag alalahanin ng kanyang anak na babae. O Elisa, aalis na ako ha. Maiwan ka rito sa bahay. Huwag kang aalis ha. Baka kung saan ka na naman magpunta at kung ano magyari sa'yo. Bakit po? Saan po ba kayo pupunta? Ilang araw kayo ron? Sa kabilang bayan lang. May misyong gamutan ako ron. Isasama ko si Marco at nang magkaroon ako ng alalay. Dumito ka lang sa ating bahay ha.
Mamaya baka pasukin tayo na magnanakaw kung walang tao rito. Opo, Itay. Ako na pong bahala. At isa pa pala, huwag mong dadalhin dito yung nobyo mo, ha? Ano na lang ang sasabihin ng ibang kanayo natin kung malaman nilang dinadala mo rito si Gibo habang wala ako? Opo, wag po kayo mag-alala. Hindi ko siya dadalhin dito. Hindi ko po kayo ipapahiya. Mabuti naman kung ganon. O siya, Elisa, aalis na ako, ha? Mag-iingat ka rito. Mag-ingat din po kayo, Itay. Huwag kayo masyadong mapagod, ha? Huwag niyong abusuhin ang inyong katawan. Oo na, sige na, Elisa. Babalik na lang ako rito kapag natapos na yung gamutan ko doon. Noong makababa na si Kamidyong sa kanilang bahay, nakaramdam siya ng kaba. Napalingon na lang siya at napangiti nang makita niyang nakadungaw sa bintana si Elisa at pinapanood siya. Kumaway na lang siya sa kanyang anak at nagsimula ng maglakad palayo. Dinaanan niya si Marco sa kanilang bahay at sinabing pupunta sila sa kabilang bayan. Nang naroon na sila, sinimulan nila ang kanilang gamutan. Tumagal sila roon ng 4 na araw. Dahil dinagsa sila ng mga pasyenteng may mga espiritual na sakit. Noong huling gabi na nila sa nasabing bayan, Kamidyong, may paparating ditong pasyente, oh. Yung binata, tingnan nyo. Nanlilisik yung mga mata at walang humpay na naglalaway. Hindi ako maaaring magkamali, niyanggaw yan. Kung sinapian siya, nagwawala siya at hindi niya ganong kontrolado ang kanyang katawan. Halika, salubugin natin sila at paupuin natin ang pasyenteng yan sa upuan. Sige po, Kamidyong. Sandali lang po. Ako na pong bahala. Sige, maghintay lang muna kayo, ha. Kailangan nating tawasin ang binatang ito. Kung tama ang aking hinala, hinawaan siya at sinadyang pasahan ng mutya ng aswang. Tingnan niyo yung lumalabas sa tawas, Kamidyong, oh. Tamang hinala natin. Sinadya siyang yang gawin. Sigurado ko na gusto ng aswang na yun na matulad sa kanya yung pasyente. Kinakailangan niyang mailabas ang mutyang nalunok niya. Hindi na natin hahayaang maging ibon pa yan. Kapag nangyari yon, sigurado kong magiging ganap na aswang na ang binatang ito. may kung anong ritual na ginawa ang albularyo. Ipinainom niya sa binatang pasyente ang katas ng mga nakalap niyang halaman. Makaraan ng mahigit 10 minuto, kumuha si Marco ng palangganang may mainit na tubig. Sakto ring nagdududuwal ng binata, kaya isinahod nila sa bibig nito ang palanggana. Walang ano-ano. Yan ang mutya, Kamidyong. Napakabaho. Parang bulok na laman at napakalansa. Wag mo na siyang amoyin. Alam mo namang mutya ng aswang yan Ay sige na, ilibing mo na yan doon sa may abo. Kailangang hindi yan makalipat sa ibang tao. Sige, Kamidyong. Sandali lang po't gagawin ko yung sinabi nyo. Bilisan mo lang at na makabalik ka kagad dito. Nung wala na si Marco, pinainom ni Kamidyong ng tubig na may orasyon ng pasyente. Pinayuhan na lang din niya itong huwag basta-basta makikipagsalamuha sa ibang tao na hindi niya kakilala. Nagpasalamat naman ang pamilya ng binata dahil sa naging tulong nito. Noon din, nagpaalam na sila at naiwan doon si Kamidyong. Nung makalis na ang pasyente, napalunok ng kanyang laway ang albularyo nang makarinig siya ng paghuni ng tiktik. Sakto ring nakabalik na si Marco at narinig din niya ang ingay sa kanilang paligid. Mukhang may bisita tayo dito, Kamidyong Oo nga. Teka lang at titingnan ko sa labas. Sama na kita, Kamidyong. Mamaya baka marami sila. Kahit ilan pa sila, hindi ako natatakot sa mga nilalang na yan. Isang usal ko lang ng orasyon patay ang mga yan. Nang makalabas na sina Kamidyong, nagmatsyag sila sa paligid. Napatawan na lang sila nang biglang tumahimik. Wala na ring naramdamang kakaiba ang albularyo. Kaya niyaya na lang niya si Marco na pumasok sa bahay na kanilang tinutuluyan. Dahil sa panandali ang pagbisita ng nilalang sa kanila, naalala niya ang kanyang anak at ang nobyo nitong pinaghihinalaang aswang. Ikaw, Marco, naniniwala ka bang aswang si Gimo? Sino pong Gimo yung tinutukoy niyo, Kamidyong?
ang kaibigan ng ate Elisa mo, nobyo na pala niya. Ano, naniniwala ka ba, Marco? Hindi ko alam kung totoo yung kwento ng ibang tao pero mukhang mabait naman kasi si Gimo Yun nga lang, hindi lang siya palakibo at madalas nagiging mapag-isa. Hindi nakasagot ang albularyo. Minabuti niyang huwag nang sabihin sa kanyang mag-aaral ang katotohanang alam niya patungkol sa kay Gimo. Naisip niyang pabayaan na lang ang nasabing bagay at siya na mismo ang lulutas sa kung anumang problema na posible nilang kahaharapin dahil sa pakikipagrelasyon ni Elisa sa nasabing bata. Dahil wala na rin silang pasyente, napagpasyahan ng dalawa na matulog na lang. Maaga pa kasi silang uuwi sa kanilang bayan, kaya hindi sila po pwedeng magpuyat. Kinaumagahan, nagising si Kamijong dahil sa lakas ng kabog ng kanyang puso. Agad niyang naalala ang kanyang anak, kaya naganda na siya para sa kanilang pag-alis. Nung magising si Marco, niyaya na agad siya ng albularyo para umuwi sa kanila. Pagkarating ni Kamijong sa kanilang bahay, naabutan niyang naduduwal si Elisa. O Elisa, ano nangyayari sa iyo? Ilang araw lang ako nawala. Bakit naduduwal ka niyan? Wala po, Itay. Sumasakit lang po yung tiyan ko dahil sa kinain ko kagabi. Sigurado ka ba? Halika nga rito at nang matingnan kita. Wag na po, Itay. Ayos lang ako. Kailangan ko lang siguro magbawas. Parang iba rin kasi yung kalagayan ng sikmura ko Sigurado ka ha? Halika, pupulsohan lang kita. Ayos lang po talaga ako, Itay. Sige po, magbabawas muna ako saka maliligo. Siya nga pala, pupunta ako sa kaibigan ko Tutulong ako sa kanya sa pananahi. Sayang naman ang kikitain ko ron kung sakali Ikaw bahala. Pero sigurado ko bang wala kang sakit o ano pa man? Wala ito, Itay. Kaya ko pong sarili ko. Napatango na lang si Kamijong sa kanyang anak. Habang nasa ganong sitwasyon sila, pinagmasdan niya ng maigi ang dalaga. Napakamot noo ang albularyo nang mapansin niyang iba ang pintig ng pulso ni Elisa sa bandang liig. Kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya napagpasya niyang kumprontahin ito. Elisa, magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Hindi po. Paano naman ako mabubuntis niyan? Di sige mo. Baka kung anong ginawa niya sa'yo. Wala po. Pinagkatiwalaan naman po ninyo siya, di ba? Wala siyang masamang intensyon sa akin. Siya, sige na. Umalis ka na't baka akong tanghaliin ka. Ako nang bahala rito sa bahay. Tiningnan na lang ng albularyo ang kanyang anak nung bumaba ito sa kanilang bahay. Napalunok ng laway niya si Kamijong at naisip na hindi siya maaaring magkamali sa kanyang hinala. Gayunpaman, mas pinili niyang kay Elisa mismo manggaling ang kumpirmasyon patungkol sa kanyang kutob. Bandang 7:00 ng gabi nung dumating si Elisa sa kanilang bahay. Sinalubong agad dito ni Kamijong at nagtaka siya dahil may naririnig siyang mahinang paghuni ng tiktik. Mukhang sinusundan ka ng aswang Ano man nangyayari sa iyo? Yan nga rin po ang rason kung bakit nagmamadali ako Buti na lang talaga hindi niya ako inatake. Ilang beses ko naman kasing sinasabi sa iyo na huwag ka magpapagabi. Yan tuloy. Sinundan ka dito ng hayop na yan. Hindi ko na po ulitin, Tay. Pasensya na po. Tapit-tapo na kasi nung matapos ang pananahi namin ayos lang. Ang importante, ligtas kang nakauwi rito sa atin. Ako nang bahala sa nilalang na nasa labas. Umanda siya sa akin kapag hindi pa siya umalis dito. Noon din, kinuha ni Kamijong ang kanyang itak. Bago bumaba sa kanilang bahay, umusal siya ng orasyon para sa tagabulag. Alam niyang sa paraang yon, madali niyang mahuhuli ang aswang kung sakali. Pagkababa niya, nagmatsyag siya sa paligid. Inikutan niya rin ng 7 beses ang kanilang bakuran. Pero hindi niya nakita ang aswang. Babalik na sana siya sa loob ng kanilang bahay nang may mapansin siyang nakatayo malapit sa malaking puno ng akasya. May kasukalan ng bahaging yon, kaya hindi niya nalaman kung sino ang naroroon.
Upang matukoy kung aswang o hindi ang nakatayo, umusal siya ng tigalpo at itinira patungo sa kinaroroonan ng nilalang. Napailing na lang siya nang makarinig siya ng pag-ungol. Napagtanto niyang aswang yon, kaya muli siyang umusal ng dasal para mapako ang nasabing nilalang. Pero bago pa man makumpleto ni Kamidyong ang kanyang orasyon, biglang umalis ang aswang. Napasipat na lang na mabuti ang albularyo sa bahaging dinaanan niyo nang marinig niya ang pagkaluskos ng tumakas na ito. Nang masiguro niyang wala na ang nilalang, bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. Noon din, niyaya niya ang kanyang anak na kumain ng hapunan. Pagkatapos nila, saglit silang nagkwentuhan. Elisa, naramdaman mo ba ang nakasunod sa iyo? May nakita ko sa labas na nagmamatsyag sa iyo rito. Wala naman po, Itay. Teka, hindi ka ba hinatindigin mo dito sa atin? Aba, hindi po. May trabaho po kasi siya eh. Kaya hindi na niya ako nasamahan sa pag-uwi. Kung ganon, sino'y nasa labas? Malamang yun yung aswang na naririnig natin kanina pa. Magtapat ka nga sa akin, Elisa. Ang totoo, buntis ka ba? Hindi ko nga rin po alam, Itay eh. Pero tuwing umaga, nahihilo ako't nasusuka. May mga pagkain din akong gustong kainin at sobrang talis ng aking pangamoy. Sandali, pupulsuhan kita. Kumalma ka lang muna, Elisa. Sige po, Itay. Aba, buntis ka nga. Lintik na gibuyan. Pinagsamantalahan niya yung kahinaan mo. Sinasabi ko na nga bang hindi mapagkakatiwalaan yung lalaking yun eh. Patawad po. Wala naman po kasalanan si Gimo eh. Dalawa kami ang may kagustuhan sa nangyari. Hindi po niya ako pinilit. Paano na ngayon yan? Pinagsabihan na kitang huwag kang didikit at makikipagkaibigan sa binatang yun ah. May lahi nga siyang aswang. Baka kung pati ikaw mahawaan niya. Wala akong pakialam, Itay. Handa akong harapin kung ano man ang mangyayari sa akin at sa aming anak. Bukas na bukas din. Gusto kong dalhin mo siya rito. Gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Opo, Itay. Gagawin ko ang sinasabi ninyo. Pagkawika ng dalaga, pumasok siya sa kanyang kwarto. Napatulala na lang si Kamidyong dahil sa kanyang nalaman. Hindi niya akalain na totoo ang naging kutob niya. Ang hindi lang niya matanggap ay may dugong aswang ang kanyang magiging apo. Gayunpaman, naisip niya mas importanteng buo ang pamilyang madatatnan ng bata kapag nailuwal na siya ni Elisa. Habang nasa ganong kalagayan, hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili. Alam niya na kung hindi niya itinuon ang halos lahat ng kanyang oras sa panggagamot, hindi mangyayari yon kay Elisa. Napabuntungin nga na lang siya dahil sa mga nangyari. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkaluskos sa paligid. Sinundan yun ng kalampagan sa kanilang bubungan. Itay, merong aswang sa bubong. Tulungan niyo ako. Nandito siya. Sandali. Nandyan na ako, Elisa. Nasaan? Sa bandang aswang? Diyan po. Sumilip dito sa aking hinigaan. Nakita ko ang kanyang mapupulang mga mata. Tumulo din dito sa banig ko ang kanyang laway. Walang yang aswang na yan. Ang lakas ng loob niya para sumugod dito sa bahay natin. Natatakot ako, Itay. Baka kung anong gawin niya sa akin at sa magiging anak ko. Walang masamang mangyayari sa'yo. Akong bahala. Hindi ka kayang saktan ng mga aswang na yan. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Hoy, aswang! Kung sino ka man, umalis ka na rito bago pa man ako makapag-usan ng orasyon. Hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Alis! Sa halip na umalis, mas nanggigil pa ang aswang. Mas nilakasan niya ang pagkalampag ng bubong hanggang sa halos matuklap na yun. Nakaramdam ng galit si Kamidyong. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagmumura sa nasabing nilalang. Kung ano-anong pagbabanta na rin ang sinabi niya sa aswang hanggang sa tuluyan na itong lumipad palayo. Hanggang sa mga panahong yon, nanginginig pa si Elisa dahil sa takot. Kaya nilapitan siya ng albularyo. Huwag ka matakot. Hindi kita pababayaan. Sisiw lang sa akin ang aswang na yon. Pero baka po hindi na niya ako tigilan, Itay. Hindi na babalik yon.
takot lang niya makasagupa ako. Sige na, magpahinga ka na at matutulog na rin ako. Pero itay, Huwag kang matakot. Magmamatsyag ako sa paligid. Sige na, matulog ka na. salamat po itay. Basta ang sinabi ko ha, bukas din, iharap mo sa akin ang gimo na yan. Opo, sige po. Pumasok na rin si Kamidyong sa kanyang silid at minabuting magpahinga. Dahil sa banta ng aswang, naging mababaw lang ang kanyang pagtulog. Kinabukasan, maagang nagising si Kamidyong. Tinawag niya si Elisa, pero wala na ito sa kanyang silid. Minabuti na lang ng albularyo na maglagay ng mga pangontra sa mga bintana nila at pintuan. Pero nang maalala niyang may lahing aswang nga si Gimo, minabuti niyang alisin na lang ang mga yon at baka kung ano pang isipin ng ama ng kanyang magiging apo. Saktong pagkabaklas niya ng mga pangontra, nakita niyang paparating ang kanyang anak na dalaga, kasama ang nobyo nito. Nung makalapit na ang dalawa sa kanya, Elisa, Gimo. Oh, nandito na pala kayo. Halika kayong dalawa sa loob at kailangan nating mag-usap. Tayo na Gimo, pumasok na tayo at makapaganda na rin ako na makakain mo. Sige na, Gimo. Huwag ka na maiya. Hindi ako galit. May mga bagay lang akong gustong klaruhin. sige po, maraming salamat po. Dito ka muna umupo sa tabi ko, Gimo. Halika. Itay, ano po bang inyong gustong sabihin sa amin? Gusto kong mapagdiskusyonan natin ang patungkol sa dinadala mo, Elisa. Gusto kong malaman kung ano ang plano ni Gimo. Ano pong ibig niyong sabihin, Kamidyong? Hindi pa ba nasasabi sa iyo ni Elisa? Sa totoo niyan, Itay, hindi ko pa po nabubuksan ng ganyang topic sa kanya. Kung ganon, hayaan niyong ako na ang maglahat patungkol sa nangyayari sa iyo. Gimo, nagdadalang tao ang anak ko. At alam ko na walang ibang magiging ama ng kanyang dinadala kundi ikaw. Talaga po? Ibig niyong sabihin magiging tatay na ako? Totoo bang narinig ko, Elisa? Bakit hindi mo naman kagad sinabi sa akin yan? Totoong sinabi ni tatay, magkakaroon na tayo ng anak. Bala ko naman talagang sabihin sa iyo kaso nang malaman ni tatay na buntis ako, gusto niyang ipatawag ka. Kaya dito ko na lang din sinabi sa iyo. Ang gusto ko sana mangyari, magpakasal kayo bago pa man tuluyang lumaki ang tiyan ni Elisa. Ayokong malagay sa kahihiyan ng anak ko. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao kung nagkataon? Opo, Kamidyong. Magpapakasal po kami sa lalo madaling panahon. Magiging tatay na ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Pinagplanuhan nila ang magiging kasal ng magnobyo. Napagkasunduan nila na sa West na lang magpakasal. Sa halip na sa simbahan. Dahil alam naman ng albularyo kung ano ang posibleng rason. Pumayag na lang siya at hindi na nag-usisa pa. Magmula rin nung mga panahong yon, sa bahay muna nila Kamidyong nanirahan si Gimo. Kahit papaano ay nakampante ang albularyo at naabunutan siya ng tinik dahil hindi tinakasan ng binata ang kanyang responsibilidad kay Elisa. Isang gabi, nung hibig na sa pagtulog si Elisa, nagkwentuhan sina Kamidyong at Gimo. Gimo, pasensya ka na kung nung umpisa ay hindi naging maganda ang pakikisama ko sa iyo ha. Ama ako at gusto ko lang naman protektahan ng nag-iisa kong anak. Wala po yun. Naintindihan ko kayo, Kamidyong. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi ko pababayaan si Elisa at ang magiging anak namin. Salamat Gimo. Ngayon, malaki na ang tiwala ko sa iyo. Sana naman, wag mo akong bibiguin. Wag po kayo mag-alala. Hindi ko kayo bibiguin. Pangako po. Teka. Nasaan na nga pala yung mga magulang mo? Balita ko mag-isa ka na lang na namumuhay. Opo Mag-isa lang ako. Wala na kasi sila. Bata pa lang ako nung pinatay sila. Hindi ko na nga matanda ng kanilang mga itsura Kawawa ka naman pala. Pinatay? Bakit pinatay? Anong kasalanan nila?
Hindi ko nga rin po alam eh. Pero ayon sa isang matandang kumupkup sa akin, pinatay raw sila ng mga aswang. Pinatay ng aswang? Ano naman ang motibo ng aswang at pinatay nila ang iyong mga magulang? Ha? Ano? Ewan ko ba? Baka po naging hadlang ang aking mga magulang sa kung ano man ang plano ng mga aswang. Mga walang hiya sila. Hindi nila inisip na may isang batang mawawala ng ama't ina dahil sa kagagawan nila. Talagang napakawalang hiya ng mga aswang na yan. Minsan ko na rin silang nakaharap at napatunayan ko ang kanilang pagiging walang hiya. Hindi na nakasagot si Gimo. Dahil sa takbo ng kanilang kwentuhan, nagpasya na lang ang albularyo na huwag nang ituloy ang pag-uusisa niya patungkol sa pagiging lahing aswang ng binata. Naisip din ni Kamijong na baka walang alam si Gimo sa pagkakaroon niya ng lahing aswang. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkukwentuhan nang biglang matigilan ng binata. O Gimo, bakit? May problema ba? May aswang mo sa paligid. May kakaibang enerhiya akong nararamdaman. Teka, ano bang pakiramdam na sinasabi mo? Paano naging kakaiba? Hindi ko nga rin po may paliwanag eh. Basta, alam ko kapag merong aswang sa paligid, Kamijong. Magsasalita pa sana si Kamijong nang biglang may kumalubog sa dingding na malapit sa silid ni Elisa. Nagkatinginan na lang ang dalawa at pareho silang nagkaroon ng kutob na merong aswang doon. Dahil dito, naunang maglakad ang albularyo. Kinuha niya ang kanyang itak saka nagmamadaling lumabas sa kanilang bahay. Saktong pagkalabas niya, sumunod din sa kanya si Gimo na meron ding hawak na itak. Mukhang nandyan lang sila sa bandang likuran, Gimo. Halika, puntaan natin yan. Ayun po, may nilalang na tumakbo patungo sa kasukalan. Malamang, yan na yung aswang na nanggugulo rito. Kung hindi ako nagkakamali, si Elisa ang punteriya niyan. Teka, may mga umaaligid sa ating bakuran. Sigurado na hindi lamang isang aswang, may mga kasama pa siya. Doon tayo sa bandang likuran ng kusina. Mukhang may kumakaluskos doon eh. Sige po, maging alerto lang tayo. Mga nilalang ng dilim ang ating kalaban eh. Naging marahan ang kanilang paglalakad patungo sa kusina. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad na makarinig sila ng pag-angil sa kanilang likuran. Agad silang napalingon at napalunok ng kanyang laway si Kamijong nang makita ang 7 aswang na nakatayo roon. Napalingon pa siya sa bahagi kung saan nakaharap si Gimo. At nakita niyang may nakapwestong 3 aswang. Ako na bahala sa 7 yan. Ikaw naman ang haharap sa 3. Ano, makakaya mo ba? Opo, ako pong bahala. Kaya ko silang talunin. Lahat gagawin ko para lang mapangalagaan ang aming magiging anak. Kung ganon, tayo na. Kung hindi ba natin mapapatay ang mga aswang na ito, kailangan maitaboy natin sila. Sige po, Kamijong. Nagiwalay sina Kamijong at Gimo para harapin ang mga aswang. Nang makita niyang nakangisi ang mga yun at nakahanda, umusal siya ng kanyang poder at pondo sa katawan. Ilang sandali pa, mabilis na lumapit ang albularyo sa 7 nilalang upang sumugod. Umangil sila at agad na umaligid sa kanila. Sa isang pagkisap ng mga mata ng albularyo, sinunggaban siya ng 7. Hindi naman siya natinag at nilabanan niya ang mga aswang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pakikipaglaban nang marinig niyang napasigaw si Gimo. Ibinaling ni Kamijong ang kanyang pansin doon at nang makita niyang hawak ng 3 aswang ang ama ng kanyang magiging apo. Sinikap ng albularyo na makalapit doon, pero bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, Kamijong, tulungan mo ako! Mga inayupang na aswang to! Tulong! Sandali, uubusin ko muna ito. Ang hirap nilang talunin eh. Hindi bale, mahihina lang naman ang mga ito eh. Wala pa ito sa kalingkingan ng mga nakalaban ko dati. Hindi nyo kayang makuha ang aking anak! Kahit na kailan pa kayo sumugod dito, gagawin namin ang lahat para maprotektahan si Elisa! Nandyan na ako, Gimo! Humugot ng kanyang lakas si Kamijong at itinulak ang mga aswang na nakahawak sa kanyang braso. Nang mapatras sa mga nilalang, inundayan sila ng taga ng albularyo. Naging rason yun para matumba ang ibang aswang na kaharap niya.
Nang 2 aswang na lang ang kalaban ni Kamijong, napalingon siya sa kinaroroonan ni Gimo. Napamulagat na lang ang kanyang mga mata nang makita niyang mas naging malakas ang binata. Nagawa niyang ibalibag ang 2 nilalang at ang isa na may sinakal siya. At ang isa na may sinakal niya. Humanda kayo sa akin! Uubusin ko kayo lahat! At titiyakin ko mapapatay ko, pati ang inyong pinuno! Gimo, tapusin mo na yan. Kailangan walang matira sa mga aswang na ito. Kung may isa man sa kanila ang tatakas, panigurado na magsusumbong siya sa iba nilang kasamahan. Sige po, Kamijong. Ako nang bahala sa mga ito. Kayong 2 aswang, lumapit kayo rito sa akin at nang malaman nyo kung gaano katalim ang kita ko. Ibinaling ni Kamijong ang kanyang pansin sa 2 natitirang aswang. Napaangil naman ang mga nilalang at mabilis na sumugod sa kanya. Nang mga panahong yon, mas ginalingan pa ng albularyo ang pakikipaglaban sa mga aswang hanggang sa pareho ng nabuwal sa lupa ang mga yon. Nang makita ni Kamijong na buhay pa ang mga yon, nilapitan niya ang mga ito at isa-isang pinugutan ng ulo. Kalaunan, nang masiguro na niyang hindi na mabubuhay ang mga aswang, nilapitan niya si Gimo na nooy nakikipagpambuno sa 2 aswang na kinakalaban niya. Gimo, nasaan ang 3 aswang? 3 kalaban mo kanina. Nandyan lang po siya. Kanina pa nakahandusay ang nilalang na... Hindi! Baka nakatakas siya, Kamijong. Hanapin ko po siya. Wag na. Ako na lang ang tutugis sa aswang na yon. Siguraduhin mo lang na wala nang mabubuhay pa sa nakalaban mo. Babalik din kaagad ako at ililigpit natin ang mga bangkay na yan. Ikaw po ang bahala, Kamijong. Ay sige, diyan ka muna, Gimo. Saktong pagkalis ng albularyo sa kanyang bakuran, may narinig siyang kaluskos papasok sa kasukalan. Kinutuban siya na yun na ang aswang na tumakas. Kaya nagpasya siyang sundan ito. Habang papalayo siya sa kanyang bahay, napaisip siya patungkol kay Gimo. Nakita niyang iba ang angking bilis ng binata kaysa sa normal na tao. Dahil dito, naginala siyang baka unti-unti nang nagigising ang dugong aswang sa kaugatan noon. Nang tuluyan siyang makapasok sa kasukalan, hinanap niya ang nilalang na nakatakas. Inalam niya kung saan to posibleng sumuot. Pero kahit nilibutan niya ang buong bahagi ng kasukalan, ay hindi pa rin niya mahanap. Akmang babalik na sana siya sa kanilang bahay nang makaamoy ng malansang samyo ang albularyo. Lumakas din ang pintig ng kanyang puso at naramdaman niya na may ibang presensya. Nang tingnan niya ang paligid, wala naman siyang nilalang na nakita roon. Sigurado ka ba na ang binatang ipinatuloy mo sa iyong bahay ay ang ama ng dinadala ng buntis mong anak? Sino ka? Ano kailangan mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi na mahalaga kung sino ako. Gusto ko lang na iparating sa iyo na kilatisin mo muna ang binatang umako sa dinadala ng anak mo. Baka mamaya iba pala ang totoong ama ng sanggol. Kung sino ka man, magpakita ka. Hindi magandang biro ang mga sinasabi mo. Harapin mo ako at sisiguraduhin kong puputulan kita ng tila. At kung hindi ako haharap, makikita pa rin kita. Kaya kong ubusan ng dasal para mapatay ka lang. Hindi mo yata kilala ang iyong binabangga, aswang. Hindi mo rin ako kilala. Mahinang albularyo. Isang tawag ko lang sa mga kasama ko. Paliligiran kanila at paghahatian nila ang iyong mga laman. Pero hindi ko gagawin yon. Mas maganda kung tayong dalawa mismo ang maghaharap. Nang panahong yon, nakarinig ng mahinang lagatik ng sanga si Kamejong. Napatingala siya at napamura na lang nang makitang nakalambitin doon ng isang aswang na may nagbabagang mga mata. Bago pa man makailag ang albularyo, nahulog na sa kanya ang nasabing nilalang. Nagpambuno silang dalawa at dahil madulas ang katawan ng nilalang, nahirapan si Kamejong. Kung ikaw ba na may pakana kung bakit sinalakay ng mga aswang si Elisa, humanda ka! Hindi matatapos ang gabing ito at mapapatay kita! Mapapatay? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka magsisi ka kapag nalaman mo. Magpatuloy mo! Anong gusto mong sabihin? Wala! Ano ba ba ang sasabihin ko?
Malalaman mo rin sa susunod na pagkakataon. Wala nang pagkakataon. Ngayon pa lang, papatayin kitang aswang ka. Yun eh kung makakaya mo. Mas lalo pang naging maigpit ang pagkakasakal ng aswang kay Kamidyong. Sinikap naman ng albularyo na ipihit ang kanyang katawan para makalis sa ilalim ng nilalang. Pero sobrang bigat nun at nawalan siya ng lakas dahil sa napakabahong amoy ng aswang. Habang nasa ganong sitwasyon, kinapan ni Kamidyong ang kanyang itak. Bahagya siyang napangisi ng makapa niya ang kanyang itak. Kinuha niya yon at kahit pahirapan ng kanyang sitwasyon, tinaga niya ang pisngi ng aswang. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo. Kulang pa yan. Ganon. Sige, dahil tinaga mo ko, gagantihan kita. Bubulagin ko ang kaliwang mata mo para magkaroon din ako ng alaala sa iyo. Bago mo magawa yan, ito pa ang para sa iyo. Alay, walang iya kang aswang ka. Papatayin kita. Tandaan mo ang gabing ito. Kung kailan ka binulag ng isang aswang, tandaan mo ang pangalang Sepio. Pagkawika ng aswang, nagmadali siyang umalis. Hindi naman agad nakagalaw sa kanyang pwesto si Kamidyong at napasapon na lang siya sa kanyang kaliwang mata dahil sobrang hapdi nito. Napansin niya ring naging iba na ang kalidad ng kanyang paningin. Kaya nalaman niyang binulag nga siya ng nasabing aswang. Napamura na lang siya at isinumpa niya sa kanyang sarili na gagantihan niya ang nilalang na nagpakilalang Sepio sa kanya. Bumangon siya pero hindi agad siya naglakad pabalik sa kanilang bahay. Napatulala si Kamidyong nang maisip niya ang sinabi ng aswang patungkol sa dinadala ng kanyang anak sa sinapupunan nito. Naisip niyang kumprontahin si Gimo patungkol doon. Pero nag-aalangan siyang baka masira ang relasyon nila ni Elisa. Nang medyo nawawala na sa isipan ni Kamidyong ang tinura ni Sepio sa kanya, minabuti niyang bumalik na sa kanilang bahay. Nang makita ng albularyo si Gimo na nakaupo sa unang baitan ng hagdanan, lumapit siya sa binata. Hanggang sa mga oras na yon, patuloy pa rin ang pagdurugo ng mata ni Kamidyong at tinakpan niya na ito ng kanyang kamay. Kamidyong, bakit dumudugo yan at may kinakasagupa akong aswang sa loob ng gubat nung sinundan ko ang nilalang na tumakas? Hindi ko akalaing mas malakas siya kaysa sa mga kauri niyang umatake sa atin. Halip po kayo sa loob at subukan po natin gamutin yan. Wag na. Ako na lang ang bahala. Bulag na itong kaliwang mata ko. Walang hiyang aswang yon. Kung nakapaghanda ko baka napugutan ko siya ng ulo. Malas lang yan dahil binuhay pa niya ako. Matatandaan po ba ninyo yung aswang na umatake sa inyo kung sakaling makita ulit kayo? Hindi. Pero binanggit niya sa akin ang kanyang pangalan. At hindi ko yung makakalimutan. Ano po bang pangalan niya, Kamidyong? Sepio. Yun ang sinabi niyang pangalan niya. Wag lang siyang magkakamaling magpakita ulit sa akin. Sisiguraduhin kong mamamatay siya. Sepio po? Sigurado po ba kayo? Oo. Klaro sa aking pandinig ang pagkakabanggit niya ng kanyang pangalan. Bakit? May kilala ka bang aswang na gano'n ang pangalan, Gimo? Wala po. Wala akong kakilalang ganyan ng pangalan. Hindi naman po kasi ako madalas na makihalubilo sa ibang tao Sigurado ka bang wala kang kakilala? Bakit parang kilala ka niya? Umamin ka nga sa akin, Gimo. Totoo bang... Wala na. Nagbibiro lang ako. Teka. Bakit hindi mo iniligpit yung mga bangkay nang wala pa ako? Pasensya na po. Baka kasi may ibang taong dumaan dito at kung ano pang isipin sa atin Mabuti naman kung ganon. Teka. Saan mo ba itinapon yung mga bangkay ng aswang na yon? Hindi pa ba nagigising si Elisa? Doon po sa may ilog ko tinapon. Baka inaanod na nga po yun At saka si Elisa, tulog pa rin po. Hindi nga niya siguro naramdaman yung pagpunta rito ng mga aswang Buti naman kung ganon. Matatakotin pa naman yon. Baka kasi makaapekto sa bata yung matakot siya ng sobra. Oo nga po Tayo na. Pumasok na muna tayo sa loob. Hugasan ko itong sugat ng malagyan ng bendahe.
Sige po, Kamidyong. Pinauna ng albularyo na maglakad si Gimo at pinagmasdan ito. Habang nakatitig sa kanya, napansin niyang parang may kung anong pangambang namuo sa loob ng binata. Napaisip na lang si Kamidyong na darating din ang panahon na magkakaalaman sila kung ano ang totoo. At mangyayari lang yon kung magkakaharap silang tatlo. Siya, si Gimo, at ang aswang na nagpakilalang si Sepio. Pagkapasok nila sa kanilang bahay, sakto ring lumabas sa silid niya si Elisa. Oh, saan naman kayo nanggaling? Bakit payusan kayong pareho? Ay, sa labas lang. Meron lang inasikaso. Bakit po? May mga aswang na naman po ba? Napapadalas na yan Oo, binala ka nga nilang pasukin eh. Paniguradong gusto nilang kunin yung anak natin. Mga walang hiya talaga mga aswang na yun. Kung kaya ko lang lumaban sa kanila, ako mismo papatay sa mga yon. Pabayaan mo na. Nagawa na naming iligpit ang mga hayop na yon. Buti na lang talaga't nandito si Gimo. Meron ako nakatulong. Teka Itay, anong nangyari sa mga mata ninyo? Bakit ba nagkaganyan yan? Huwag mo sabihing kagagawan niya ng aswang. Oo, Elisa. Kagagawan nga ito ng aswang. Biglaan niya akong inatake. Kaya hindi ako nakapaganda. Nang nagawa na niya akong ibabawan binulag niya ang kaliwang mata ko gamit ang kanyang matulis na kuko. Nagawa niyo bang patayin yung aswang na yon? Hindi. Pero hindi na bale. Darating ang araw na magkakaharap din kami. At sa pagkakataong yon, malalaman natin kung hanggang saan ang kanyang lakas at kakayahan. Hindi na sinagot ni Kamidyong ang kanyang anak, kaya pumunta siya sa kanyang silid para kumuha ng gamot. Nang nasa loob na siya ng silid, sinubukan niyang gamutin ang kanyang sugat. Napailing na lang siya nang mapagtanto niyang hindi na niya tuluyang mapapagaling ang kaliwang mata niya at tuluyan na itong mabubulag. Dahil sa naramdaman na pagod ng albularyo, minabuti na lang muna niyang magpahinga. Alam niyang wala na ring mangyayari kay Elisa. Dahil maliban sa kasama na nito si Gimo, hindi na rin babalik ng gabing yun ang aswang. Ang tanging inaalala lang ni Kamidyong ay ang patungkol sa sinabi sa kanya ng asawa na nagpakilalang si Sepio. Sa pagdaan ng mga araw na natili roon si Gimo para tumulong sa pagbabantay sa paligid. Wala namang aswang na sumugod sa kanila, pero hindi pa rin siya gaanong kampante. Dumaan ng mga araw at linggo hanggang sa dumating ang kabuwanan ni Elisa. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagtulog si Kamidyong nang bigla siyang magising. Nakaramdam siya ng sobrang init, kaya bumangon siya at binuksan ang bintana. Saktong pagkabukas niya, nakita niyang lumabas sa kanilang bahay si Gimo. Nagtaka naman ang albularyo kung ano ang gagawin ng binata sa ganong oras ng gabi. Dahil dito, minabuti niyang sundan yon hanggang sa... Anong ginagawa mo rito, Gurang Sepio? Nandito ko para bantayan ang aking anak. Anong pinagsasabi mo dyan? Matanda ka ng hayop ka. Matanda ka na. Wala kang galang sa akin Baka nakakalimutan mo. Ako ang kumupkaw sa iyo magmula nung mamatay ang mga magulang mo. Wala akong pakialam. Huwag mo lang din pakikialaman ang magiging anak ko. Magkakamatayan tayong dalawa. At matapang ka na ngayon kaysa sa akin. Ngayon pa lang, pwede kitang patayin. Di subukan mo. Pero kapag bumaliktad ang ating sitwasyon, alam mo na ang kapalaran mo. Yan ay kung mapapatay mo ako. Isa lang naman ang hiling ko Gurang Sepio, lubayan mo na ako at pati na si Elisa. Akin lang siya at ako ang ama ng kanyang dinadala. Paano mo naman nasigurong ikaw nga? Naalala mo ba ang gabi nung lumabas ka para umihi? Noong minsang natulog sa bahay mo si Elisa. Pumasok ako sa silid ninyo at ginaya ko ang mukha mo. Ngayon, sabihin mo sa akin na ikaw na nga ang ama ng dinadala niya. Isa pa, bata ka pa lang ay niritwalan na kita para hindi ka magkaroon ng anak. Nang sa gayon, matuldo ka na ang pamumuno ng iyong angkan.
Hayop ka talaga, Gurang Sepio! Hindi na sana ako nagtiwala sa'yo! Hindi ko akalaing tatraidorin mo ako ng ganito! Nanginginig ang buong katawan ni Kamidyong dahil sa kanyang narinig. Hindi niya akalaing binababoy na pala ng dalawa ang kanyang anak. Tiningnan niya ng maigi ang kausap ni Gimo at napakuyom siya ng kanyang kamao nang malaman na yun din mismo ang aswang na bumulag sa kanyang kaliwang mata. Hindi na niya napigilan ng kanyang galit, kaya lumabas siya sa kanyang pinagtataguan para kumprontahin ang dalawa. Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa anak ko? Iningatan ko siya ng higit sa 2 dekada. Pagkatapos, pagsasamantalahan niyo lang ng dahil sa inyong pansariling interes? Kamidyong, ikaw? Anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat tatanungin ko. Ano ginagawa mo rito at ano kaugnayan mo sa aswang na yan? Kung gayon, tama ang hinala ko noong pamana may lahing aswang ka. Hayaan niyo ako magpaliwanag, Kamidyong. Huwag ka nang maglahad ng iyong mga rason. Narinig ko na ang lahat ng inyong napag-usapan at alam kong hindi ikaw ang ama ng dinadala ni Elisa, kung hindi ang aswang na ito. Hindi po totoo sinasabi ni Gurang Sepio. Ako po talagang... Huwag kang maniwala sa bintang na yan. Akin ang dinadala ng anak mo, Medyong. Kailangan kong may pagpatuloy ang aking lahi. Ang lahi ng mga malalakas na uri ng aswang. At itong sige mo, wala siyang kakayahan na makapagpunla sa isang babae. Mahal ko si Elisa at alam kong akin ang kanyang dinadala. Kahit na ano pa man ang sabihin mo, Gurang Sepio. Huwag kang maniwala sa kanya, Kamidyong. Puro kasinungalingan na sinasabi ng aswang na yan. Huwag mo nang ipagkaila. Ramdam ko ang lukso ng dugo ng sanggol na nasa sinapupunan ng dalaga. At ikaw, albularyo, gusto mo bang pati ang kanang mata mo ay bulagi ka? Subukan mo at nang malaman mo kung anong makakaya kong gawin sa mga tulad ninyo. Bakit? Anong magagawa mo? Darating ang panahon at makukuha ko ang anak ko. Walang sino bang makakapigil sa akin kahit na ikaw, Medyong. At bakit? Sa palagay mo ba'y hahayaan kitang angkinin ng aking anak? Ilang beses ko lang sinasabi sa'yo, hindi mo anak ang nasa sinapupunan ng nobya mo. Gimo, kung talagang mahal mo nga si Elisa, ipagtatanggol mo siya at pati na ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Tama po kayo, Kamidyong. Kailangan mapangalagaan ko ang aking anak mula sa anumang panganib kagaya ni Gurang Sepio. Noon din ay napatras si Kamidyong. Inihanda na lang niya ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari. Walang ano-ano. Nakita niyang nagbago ng anyo si Gimo. Naging isang mabalahibong nilalang ito na merong nagbabagang mga mata at mahabang mga kuko. Napaangil din ang binata at napalingon pa sa kanya. Sa hindi inaasahan, sumugod si Gurang Sepio kay Gimo. Sumenyas naman si Kamidyong sa binata. Kaya humarap yon sa matandang aswang. Naglaban silang dalawa at nanatiling nakatayo roon ng albularyo habang nanunood sa kanya. Dahil sa kanyang nalaman, nagdalawang isip siya kung tutulungan niya si Gimo o hindi. Sige, Gimo! Ipakita mo sa akin kung gaano mo kamahal ang anak ko. Patayin mo ang aswang na yan at nang maging tahimik na ang iyong buhay. Huwag kang mag-alala. Hahanapan ko ng paraan para mapagaling ka. Ako po ang bahala sa aswang na ito, Kamidyong. Hindi kita bibiguin. Nagtitiwala ka pa talaga sa albularyong yan. Alalahanin mo kung hindi dahil sa akin. Patay ka na ngayon, Gima. Ikaw ang mamamatay. Matanda ka na at kailangan mo na magpahinga ng habang buhay. Nakalimutan mo yata ang mga aswang tayo. Habang tumatanda, mas lalo tayong lumalakas. Nagpatuloy ang labanan ni Gimo at Gurang Sepio. Kahit pa na mas malakas sa matandang aswang, hindi naman nagpatalo sa kanya si Gimo. Pero kalaunan, dahil mas biyasa sa pakikipaglaban na matanda, nagawa niyang ibabawan at sakalin ang binata. Nakita naman ni Kamidyong na alanganin ang sitwasyon ni Gimo. Pero hinayaan na muna niya ito. Ano, Medyong? Hindi ka matutulong dito? Hahayaan mo na lang bang mamatay ang kinikilala mong ama ng iyong apo?
At bakit ko siya tutulungan? Magpatayan kayong dalawa kung gusto ninyo. Alam ko rin namang makakaya ka niya. Kaya hindi na kailangan ni Gimo ng tulong ko. Umatra ka sa akin, Gurang Sepio. Kung alam ko lang na ganito kahinatnan ko, hindi na sana ako nagtiwala sa iyo. Patayin mo na yung Gimo at tumuwi na tayo. Gagamutin kita sa abot ng aking makakaya. Masalaga, Medyong. Kakampi ka ba ni Gimo o kalaban? Teka, may gusto ko sabihin sa iyo, binata. Tumahimik ka! Ano akala mo? Magpapatalo ako sa iyo? Diyan ka nagkakamali! Humugot ng kanyang lakas si Gimo at noon din sinubukan niyang ipihit ang katawan ng matandang aswang. Nanlamban pa si Gurang Sepio sa binata. Pero nang lumaon, napagtagumpayan ni Gimo ang kanyang gustong gawin. Nung nabuwal na sa lupa ang matandang aswang, umibabaw si Gimo sa kanya at buong lakas itong sinakal. Habang sinasakal ng binata si Gurang Sepio, inipit niya ang dalawang kamay nito. Kaya hindi makagalaw ang nasabing nilalang. Matagal na rin ako nagtitimpi sa pagmamaliit mo. Ngayon, sabihin mo kung sino sa atin ang mas malakas. Bakit? Sino ba sa inakala mo? Malabang ako! Uulitin ko, sino ang mas malakas? Kapag hindi mo pa inamin na mas malakas ako kaysa sa'yo, babaliin ko ang leeg mo! Talaga bang magagawa mo yan? Teka, bakit ba ako ang inyong kinakalaban? Ha? Hindi naman akong tuloy mo kalaban Ano bang ibig mo sabihin? Huwag mo akong uutuin. Hindi ako bata para paniwalaan ng pakulo mo. Walang ibang kalaban dito kung hindi ikaw. Inangkin mo ang sanggol na hindi naman sa'yo. Bakit hindi mo talungin ang ama ng iyong nobya? Siya ang usisain mo dahil mas marami siyang alam kesa sa akin. Kamidyong, anong ibig sabihin ng aswang na ito? Medyong, sabihin mo na ang totoo at kung ano man ang gustong malaman ni Gimo. Nasasakal na ako rito at hindi na ganong makahinga. Wala akong dapat na sabihin. Magpataya kayo riyan hanggat gusto ninyo. Medyong, huwag ka nang magmatigas. Nandito na tayo at kailangang magkaalaman na. Total, naumpisa na natin ito. Kamidyong, may itinatago ba kayong ang albularyong yan ang pumatay sa mga magulang mo, Gimo? Siya ang rason kung bakit naghirap ka simula nung bata ka pa lang. Ngayon sabihin mo, sino ang dapat mong kinakampihan? Ako na dating kumukup sa iyo o ang albularyong pumatay sa iyong mga magulang? Hindi nakasagot si Gimo. Napaangil siya. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang pagkakasakal kay Gurang Sepio at sa hindi inaasahan ni Kamidyong napalingon ang binatang aswang sa kanya. Mabalasik ang pagkakatitig nito at may namumuong galit. Pasimple na lang na inihanda ng albularyo ang kanyang itak para kung sakaling sugurin siya ni Gimo ay meron siyang panlaban dito. Ilang sandali pa, binitiwan ng binatang aswang si Gurang Sepio at tumarap siya kay Medyong. Anong binabalak mo ngayon? Susugurin mo ako? Kung naniniwala ka riyan sa matandang aswang na yan, sige! Halika rito tayong dalawa magtuos. Sabi mo sa akin ang totoo, Kamidyong. Ikaw ba talagang pumatay sa aking mga magulang? Ano na, Medyong? Sabihin mo kay Gimo ang totoo. Hindi ba't ikaw pumatay sa ama nila niya? Gimo, sa likuran mo! Susuguri ka ng traidor na aswang na yan! Napaungol si Gimo nang bigla siyang sinunggaban ni Gurang Sepio. Sinakal siya nito mula sa likuran at nang makatsyempo, kinigat niya sa leeg ang binata. Nagpumiglas naman si Gimo hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon para ibalibag ang matandang aswang. Tumilapon si Gurang Sepio sa mismong harapan ni Kamidyong. Kaya hindi na niya hinayaan pang makapalag ang albularyo. Inibabawan niya ang aswang sa kainambahang tatagain. Dahil sa pag-iibabaw niya rito, naging limitado ang galaw na matandang aswang. Ano, Medyong? Bakit hindi mo magawang aminin? Natatakot ka bang kalabanin ka niya? Hindi ako natatakot sa kahit na sino. Lalo na kung kagaya ninyo ang aking makakalaban. Sige, kung talagang hindi ka natatakot, bakit hindi mo ituloy ang pagtaga sa akin?
Ipakita mo kay Gimo kung paano mo pinaslang ang kanyang mga magulang. Sige! Hinahamon mo ba talaga ako? Itong nararapat sa mga kagaya mo. Bakit? Akala mo ba'y hahayaan kita sa kagustuhan mo? Hindi! Dahil ikaw ang papatayin ko! Tuloy ang tinaga ni Kamijong ang aswang. Pero naging mabilis din ang paggalaw ni Gurang Sepio at sinubukan niyang agawin sa albularyo ang itak nito. Dahil isang aswang ang kalaban ni Kamijong, nangibabaw ang lakas nito sa kanya. Nung lumaon, naagaw nito ang itak ng albularyo. Hindi rin naasahan ni Kamijong ang pagtulak sa kanya ng matandang aswang. Dahilan para mawalan siya ng balanse at mapalumpasay sa lupa. Nagulat pa siya nang lumundag patungo sa kanyang direksyon si Gurang Sepio. Nang nasa tapat na niya ang aswang, sinakal siya nito ng ubod ng higpit na halos hindi na siya makahinga. Walang mo akong demonyo ka! Di mo, kung hindi mo ipaghihiganti ang iyong mga magulang, hayaan mong ako na lang ang gumante sa kanila. Masdan mo kung paano ko dudurugin ang albularyong ito. Pagkatapos niya, ikaw naman ang isusunod ko. Napakasama mo talaga. Ang mga kagaya mo hindi dapat binibigyan ng karapatan para mabuhay rito sa mundo. Sinasakal na kita ng maigpit pero nagagawa mo pa rin magsalita. Tingnan natin kung ano pa katagang lalabas sa bibig mo. Kung tudurungin ko lang lalamunan mo. Bitiwan mo siya! At akong kalabanan mo, Gurang Sepio. Tayong dalawa magsukatan ng lakas. Aswang sa aswang! Huwag kang magpaandar dyan. Natatakot ka nga sa albularyong ito, hindi ba? Mahina ka, Gimo. At alam mo kung ano ang ginagawa sa mga mahihina. Pinapatay! Wala ka talagang kaluluwa, Sepio. Ang dapat sa iyo ay ito! Noon din, buong lakas na sinipa ni Kamijong si Gurang Sepio. Nang makita naman ni Gimo na napatras sa matandang aswang, sinugod niya ito sa kabuong lakas na sinuntok sa likuran. Napaungol na lang si Gurang Sepio at nang binalak sana nitong sikuhin si Gimo, sinubukang dukutin ng binata ang puso ng matandang aswang mula sa mismong likuran nito. Subalit, dahil mas malakas si Gurang Sepio, hindi niya nagawa ang kanyang binabalak. Hinayaan na lang sila ni Kamijong habang nagtatagisan sila ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Walang ibang dapat na mamatay rito kung hindi ikaw, Gurang Sepio! Tulong ako! Bakit hindi mo usisay ng albularyong yan? Itanong mo kung gaano katotoo na siya ang pumatay sa mga magulang mo. At baka sakaling maliwanagan ka kung sino ang totoong kalaban natin dito. Kamijong, sabihin mo nga sa akin, totoo bang sinasabi ni Gurang Sepio? Ikaw ba talaga ang kumitil sa buhay ng mga magulang ko? Oo, ako nga. Hindi ko yan ipagkakaila. Isa kong albularyo. Samantalang kayo ay mga aswang. Anong gusto niyong gawin ko? Hahayaan ko mga kagaya niyo na maggasik ng lagim dito sa kalayunan? Ayup ka, Kamijong. Nagdahil sa'yo, maagang nasira ang buhay ko. Kung hindi namatay ang mga magulang ko, sana hindi naging ganito ang takbo ng kapalaran ko. Oo, aminin ko. Ako ang pumatay sa kanila. Pero hindi talaga sila ang aking punteriya. Kung hindi, yang si Sepio. Siya ang dapat nandun. Pero sa hindi ko malamang rason, wala siya sa labas ng bahay ng buntis na sinubukan kong iligtas. Ang nandun ay ang iyong mga magulang. Sa wakas, lumabas na rin sa sarili mong bibig ang katotohanan. Oo, at may isa pa akong nalaman. Bago mawalan ng buhay ang iyong inang aswang. Gimo, sinabi niya sa akin na si Sepio ang rason kung bakit sila nandun. Inilahan din niya ang kanyang masamang balak laban sa iyo. Sinungaling! Hindi totoo sinasabi ng albularyong yan! Gurang Sepio, ang isang nilalang na mamamatay na ay wala nang dapat ipagsinungaling. Ngayon, magsabi ka sa akin ng totoo. Ikaw ba ang tunay na rason kung bakit namatay ang ama't ina ko? At mas naniniwala ka dyan sa albularyo. Pagkatapos nating magpatayan, papatayin din niya ang matitira sa ating dalawa. Huwag mong ibahin ang usapan. Sagutin mo ko. Ikaw ba ang may pakana ng lahat ng ito? At kung sabihin ko ako,
May magagawa ka ba? Ikaw na ang huling lahi ng iyong angkan, Gibo. Ikaw, kapag namatay ka, tuluyan ko nang makukuha ang pinakamataas na rango sa ating uri. Ayup ka. Ikaw pala talaga may pakana ng lahat ng ito. Kaya ako naghirap. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mong kasalanan. Napansin ni Kamijong na mas naging agresibo si Gimo. Kaya bahagya siyang napangiti. Lalo ring naging mainit ang labanan ng dalawang aswang. At nakita pa ng albularyo na nasusugatan na silang pareho. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakita ni Kamijong na nadidihado na ang binatang aswang. Hahakbang sana siya para tulungan ito pero... Kamijong, umalis na po kayo rito. Pabayaan niyo na ako. Kaya kong talunin ng aswang na ito. Hindi, Gibo. Pabayaan mong tulungan kita. Pambawi ko na rin dahil sa ginawa ko. Hindi ko sinasadyang mapatay ang mga magulang mo. Tinawag lang talaga ako ng aking tungkulin bilang taga-protekta ng mga tao laban sa mga masasamang nilalang. Oo, naunawaan kita. Kaya sige na, umalis na po kayo rito at dalhin niyo si Elisa. Pakiusap po, ipagtanggol niyo ang anak namin, ang inyong magiging apo. Si Elisa, kung ganon, sige, ililigtas ko siya. Huwag mo kayaang matalo ka ng aswang na yan. Patayin mo ang sepyo na yan. Puro kayo daldalan. Kaysa ang lupalop ka pa magtatago, Mijong. Mahanap kita. Kapag napatay ko ang binatang ito, kayo ang susunod ko. Ang apo mo lang ang matitirang buhay at pagdating ng panahon, kukunin ko ang anak ko. Hindi mo siya anak. Hindi ako naniniwalang ikaw ang ama ng dinadala ni Elisa. Sige na po, Kamijong. Iligtas na ninyo ang mahal ko. Hindi na sumagot ang albularyo. Nagmadali siyang umalis para umuwi sa kanilang bahay. Nang nakalayo na siya sa kinaroroonan ng dalawang aswang na naglalaban, nakarinig siya ng mga paghiyaw. Kinutuban ng hindi maganda si Kamijong, kaya mas lalo pa niyang binilisan ng kanyang paglalakad. Pagkarating niya sa kanilang bahay, agad niyang ginising si Elisa na nooy sobrang himbing ang pagkakatulog. Halika na, Elisa. Kailangan natin makaalis dito. Bakit po, Itay? Teka, nasa po si Gimo? Hindi na importante yon. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang makaligtas ka at ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Ano pong nangyari? Bakit hindi magandang nangyari? May hindi ba magandang nangyari kay Gimo? Saka ako na ipapaliwanag. Sa ngayon, kinakailangan nating iwan ang bahay na ito. Baka nasundan ako ng mga asong at mangalib kayo ng sanggol na nasa sinapupunan mo. Tara na, anak! Kahit na hindi alam ni Kamijong kung saan sila pupunta, mas pinili niyang umalis sila sa kanilang bahay. Sa paraang yun, masisiguro niyang ligtas ang dinadala ni Elisa. Pagkababa nila sa kanilang bahay, nagmadali siyang maglakad patungo sa patay na balon. Alam ng albularyo na mababaw lang yon, kaya naisipan niyang dun itago ang kanyang anak. Dahil luma na rin ang disenyo ng balon, hindi mahirapan ang sino mang bababa. Gawa ng may batong nagsisilbing hagdan doon. Hindi po kayo delikado para sa akin to, Itay. Mas delikado kung maabutan ka ng mga aswang. Kukunin nila ang sanggol na yan. Kukunin? Hindi nila papatayin? Tama ang narinig mo. Kukunin nila ang anak mo dahil... sige na, Elisa. Bumaba ka na muna sa balon. Sandali, aalalayan kita. Sige po, Itay. Hindi ako papayag na makuha nila ang anak ko. Nasaan na po pala si Gimo? Bakit wala siya rito? Nilabanan namin ang aswang at nakiusap siyang iligtas ka. Huwag kang mag-alala. Susunod siya rito pagkatapos siyang patayin yung aswang. Pero paano niya malalabanan na mabagsik na nilalang na yun? Wala siyang laban sa... Alam mo na kung anong sagot dyan. Pero huwag kang mangamba. Pagkatapos ng lahat na ito, gagamutin ko siya at nang maging normal na tao na siya. Inalalayan ni Kamijong si Elisa hanggang sa tuluyang makababa sa balon. Nung makapwesto na roon ang dalagang buntis, nagpasya ang albularyo na bumalik sa ibabaw para magbantay. Nung naroon na siya, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Hinugot na rin niya ang kanyang itak para maihanda ang kanyang sarili sa kung anumang panganib na darating. Elisa! Ayos ka lang ba dyan? Mag-ingat kayo dyan, ha? Sige, anak. Alam ko naman kung ano ang aking gagawin.
Basta, huwag ka lang masyadong magingay at baka marinig tayo ng mga aswang. Sige po, Itay. Susubukan ko pag huwag makagawa ng ingay kahit pa na... Ay! Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang manganganak na yata ako. Elisa, kumusta ang sitwasyon mo dyan? Sandali, bababa ko para tulungan ka. Parang manganganak na ako, Itay. Sandali, nandiyan na ako. Teka, Elisa, pigilan mo muna ang sarili mo huwag makagawa ng ingay. May mga asong na nandito. Baka mahuli nila tayo. Nagmatsyag si Kamidyong sa kanyang paligid para kumpirmahin kung tama ang kanyang hinala. Walang ano-ano, may nakita siyang mga nagbabaga mga mata na nakatitig sa kanilang pwesto. Para hindi siya madaling mapansin, minabuti ng albularyo na umusal ng dasal para sa tagabulag. Inusalan na rin niya si Elisa at tinipan ang loob ng balon para hindi rin sila madaling mapansin ng mga nilalang na naroon. Nandito na sila, Elisa. Kumalma ka lang dyan. Ako ang bahala sa'yo. Hindi ka nila madaling makikita. Mag-ingat po kayo, Itay. Ipagdarasal ko po kayo. Ay! Isip mo muna. Pero kung pumutok na ang panubigan mo, tawagin mo ako kagad. Baka hindi makaligtas ang bata kapag nahuli tayo. Opo, Itay. Basta huwag po kayo papayag na matalo ng mga aswang na yan, ha? Napatango na lang si Kamidyong sa sinabi ng kanyang anak. Nang mga panahong yun, muli niyang ibinaling ang kanyang pansin sa mga aswang. Napangiti na lang siya nang malamang hindi talaga siya napapansin ng mga ito. Nasa ganong sitwasyon ng albularyo nang makita niyang lumapit sa kasamahan nito si Gurang Sepio. Duguan ng nasabing aswang. Kaya nagkaroon ng kutob si Kamidyong na baka may kung ano nang nangyari kay Gimo. Nakaramdam siya ng galit sa nasabing nilalang dahil sa panggugulo nito sa kanilang tahimik na buhay. Para hindi maginala ang mga aswang na nasa loob ng balon si Elisa, lumapit si Kamidyong sa kanyang pwesto kung saan nakalihi sa kinaroroonan ng kanyang anak. Sepio, ako ba hinahanap mo? Nandito ako. Nandiyan ka pala, Duwag. Bakit ka tumakasa? Para iligtas ang anak mo. Wala akong pakialam sa inyo. Ang gusto ko lang na makuha ay ang aking bunga. Ang susunod na mamumulok sa mga aswang. Huwag kang mangarap ng gising. Hindi mo anak ang nasa sinapupunan ni Elisa. At kung anak mo man yan, hindi ko pa rin siya ibibigay sa iyo. Kung kinakailangan patayin ko kayo para lang makuha ang dapat na sa akin, gagawin ka. Pwes, magkamatayan ako magkakamatayan. Hindi ako natatakot sa inyo. Sige mga kasama. Maganda kayo at itulad natin siya sa ginawa ko kay Gimo. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa kay Gimo? Wala ka na ron. Ang mahalaga, pinatay ko na siya. Demonyo ka, Sepio. Magbabayad ka sa ginawa mo. Hindi kita hayaang mabuhay pa. Mamatay man ako, pero buhay pa rin ang aking dugo. Alam kong hindi mo kayang batayin ng aking anak. Ang apo ba? Kumpara sa kapakanan ng lahat, kahit kadugo ko'y handa kong pumatay. Bago magyari ang iyong sinasabi, ikaw na muna ang mauna. Mga kasama, alam na ninyo ang inyong gagawin. Pagkasenyas ni Gurang Sepio, nagsitakbuhan ng mga aswang patungo sa kinatatayuan ni Kamidyong. Napahawak naman ng maigpit sa kanyang itakang albularyo at inihanda ang kanyang sarili. Pagkalapit ng mga aswang sa kanyang kinaroroonan, kinalaban niya sila at walang pagdadalawang isip na pinagtatataga. Dahil sa naging husay niya sa pakikipaglaban, isa-isa niyang naibuwal ang mga kalaban niyang nilalang. Hindi na rin naituon ni Kamidyong ang kanyang pansin sa pinuno ng mga aswang dahil mas naging agresibo pa ang mga nilalang na natitira. Kalaunan, nagawa niyang pabagsakin ng mga aswang at para masigurong hindi nababangon ulit ang mga yon, napagpasya ni Kamidyong naggilitan silang lahat ng leeg. Saktong pagkatapos niyang gawin yon, nakarinig siya ng pag-iyak ng sanggol. Itay, ang anak ko, kukunin ang aswang! Walang Itay! Walang hiya ka, Sepio! Huwag mo pakialaman ang apo ko! Nandito po siya sa loob ng balon! Tulungan mo ako! Ayokong makuha niya anak namin ni Gimo! Hindi si Gimo ang ama ng dinadala mo! Ako! Akin ang sanggol at pabayaan mo kung buhayin siya sa paraang gusto ko at nararapat!
Lumayan mo ang apo ko! Umalis ka dito dahil kung hindi, mamamatay ka dyan sa loob ng balon! Napatawa si Gurang Sepio. Umusal na naman ng orasyon si Kamidyong. Pero bago pa man niya masambit ang susi ng kanyang pantigalpo, may malakas na puwersang tumama sa kanya. Hindi niya naiwasan yon at naging rason ito para mapatras siya at mapalumpasay sa lupa. Napanganga na lang siya at agad na napatayo nang makita niyang lumabas sa balon ng aswang habang karga nito ang batang nakalawit pa ang pusod. Huwag mong kunin ang apo ko! Kapag ginawa mo yan, uubusin ko ang lahi ninyo! Gawin mo, Medyong! Hindi ako natatakot sa mga salita mo! Diyan na kayo at kailangan ko bang dalhin ang anak ko sa kuta! Napatakbo si Kamidyong patungo sa kinaroroonan ni Gurang Sepio. Nang makalapit na siya rito, sa hindi niya inaasahan ay lumundag ng napakataas sa matandang aswang. Napatimbagang na lang si Kamidyong dahil sa galit. Itay! Nabawi niyo ba ang anak ko? Demonyong aswang yun! Baka kung anong gawin niya sa sanggol! Huwag ka magkalala. Hahanapin ko siya at susundan patungo sa kanilang kuta. Hindi ako papayag na mangyari ang sinasabi niya. Teka, totoo bang sinabi niyang hindi sige mo ang ama ng bata? Hindi ko rin alam. Pero malalaman natin yan kapag nabawi ko ng sanggol at napatay ang mga aswang na yon. Sana buhay pa si Gimo at makatagpo ko siya ulit. Kailangan natin ng paliwanag niya. Sige po, tulungan niyo po ako, Itay. Gusto ko umakyat at mahanap ko rin ang anak ko. Sige, tutulungan kitang makakyat dito. Pero mag-isa akong pupunta sa kuta ni Sepio. Pero baka kumapano kayo, Itay? Kaya ko ang sarili ko. Magpahinga ka na lang muna sa bahay natin. Wala nang aswang na susugod sa atin dahil nakuha na niya ang kanyang pakay. Inalalayan ni Kamidyong ang kanyang anak na hanggang sa mga oras na yon ay umiiyak. Nang makakyat na sila, hinatid ng albularyo si Elisa sa kanilang bahay. Umusal na rin siya ng pampabakod na orasyon para walang masamang elemento na makapasok sa kanilang bakuran. Nang masiguro na niyang ligtas si Elisa doon, nagpaalam siya sa kanyang anak para sundan si Gurang Sepio. Alam niyang walang masamang mangyayari sa sanggol, pero ang tanging inaalala lang niya ay baka gamitin niyo na matandang aswang para sa pansarili niyang interes. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakbay para puntahan ang pinaghihinalaan niyang kuta nang may biglang lumapag sa kanyang harapan. Inihanda ni Kamidyong ang kanyang sarili at nang malaman niya kung sino yon, ibinaba niya ng bahagya ang kanyang hawak na itak. Gimo, buhay ka. Anong nangyari? Bakit nakatakas mula sa iyo si Gurang Sepio? May masamang balita pala ako sa iyo. Tinagay niya ang anak niyo ni Elisa. Ano? Hindi talaga titigil ang matandang aswang na yon? Humanda siya. Papatayin ko siya kapag nagkasagupa ulit kami. Malamang, dadalhin niyo sa kanyang kuta. Tayo na, at kailangan natin mabawi ang sanggol. Sige, bilisan natin ang paglalakad. Sigurado ko na may hindi magandang binabalak ang aswang na yon. Pero teka, ano nangyari sa naging laban niyo ni Gurang Sepio? Natalo niya ako. Naisahan. Buti na lang at may nagligtas sa akin na isang albularya. Yun ang dahilan kung bakit nabuhay ako. At nanumbalik ang lakas ko. Kung gayon nasaan na siya? Bakit hindi mo siya kasama? Hindi ko alam. Pero nang medyo naalimpungatan na ako, nakita ko siyang naglaho. Nagmistula siyang liwanag na unti-unting nawala sa karimlan. Mapalad ka dahil binigyan ka pa ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. Tama po kayo. At hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Nasabi din pala sa akin ng albularya na hindi sigurang Sepio ang tatay ng sanggol na dinadala ni Elisa. Ako ang tatay. Gumawa lang ng kwento matandang aswang na yon para makuha ang sanggol at maisalin niya roon ang kanyang buhay at enerhiya. Maisalin ang buhay at enerhiya? Para saan? Para maging bata siya. Ang katawan na gagamitin ni Gurang Sepio ay katawan ng isang bata. Pero ang isipan niya, ang puso at maging ang kaluluwa ay pagmamay-ari pa rin niya. Kumbaga, magiging pagmamay-ari niya ang pisikal na katawan ng sanggol. Walang hiya siya. Demonyo! Kailangan talaga mapigilan natin siya. Oo, Kamidyong. Kailangan mapatay natin siya at maging ang iba pa niyang mga kasama. Sa paraang yon, magiging tahimik na ang buhay natin. Humanda sa akin ang aswang na yon. Ako ang papatay sa kanya! Para hindi gaanong mapagod ang albularyo, nagpalit ng anyo si Gimo at naging isang dambuhalang aso.
Pinasakay niya si Kamijong sa likuran nito at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kuta ni Gurang Sepyo. Nang lumaon, nakarating na sila sa isang liblib na nayon. Wala silang nakitang kabahayan roon. Mga puno lang at mga ligaw na damo. Bago sila nagpatuloy, minabuti nilang dalawa na magmatsyag na muna. Bumaba si Kamijong sa likod ng aswang. Agad ding nagpalit ng anyo si Gimo at muli itong naging isang tao. Gimo, patawarin mo ako kung nagawa kong patayin ng iyong mga magulang. Hindi naman sila ang aking punteriya nung gabing yun eh. Sigurang Sepyo. Siya ang nag-aasik ng lagim sa nayong pinanggalingan ko. Pero ang ama't ina mo, ang aking nakasagupa ron. Matagal na po nangyari yun, Kamijong. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga sa ngayon, mabawi natin ang sanggol na tinangay ni Gurang Sepyo. Salamat at naging malawak ang pag-iisip mo. Huwag ka mag-alala. Mababawi natin ang anak niyo ni Elisa. Mukhang hindi maganda ang kutob ko Sobrang tahimik sa paligid at wala man lang kahit na anong kulisap na gumagawa ng ingay. Maganda na lang tayo. Paniguradong natimbrihan na ni Gurang Sepyo ang mga kasama niya patungkol sa pagdating ko rito. Pagugulat din siya kapag nalaman niyang buhay pa ako. At pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, humanda siya. Ipapatikim ko sa kanyang ganti ng isang ama na ninakawan ng anak. Sandali. May gumagalaw sa bandang silangan. Malamang mga alagad yan, Sepyo. Susubukan kong tingnan kung totoo ang ating hinala. Sandali lang. Sige, mag-ingat ka. Pero teka, baka makita ka nila, Gimo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako papayag na makita nila. Magpapalit na lang ako ng aking anyo. Napatango na lang si Kamijong sa sinabi ng binata. Nang makalis na si Gimo, nagsimula na rin maglakad ang albularyo para alamin kung may iba pang aswang na naroon. Sa kabila ng mga nangyayari, nagpigil na lang siya ng kanyang tawa nang marinig niya ang paghuni ng tuko. Alam niya kagagawan niyo ni Gimo. Kaya inalam niya kung saan ito naroroon. Susundan na sana niya ang binatang aswang nang bigla siyang makarinig ng kaluskos na papalapit sa kanya. Napahawak na lang ng maigpit si Kamijong sa kanyang itak nang makita niya ang 6 na mga pares ng nagbabagang mga mata. Sumugod ang mga ito sa kanya, kaya minabuti niyang labanan ng 3 aswang. Ginawa niyang mabilis at tahimik ang pakikipaglaban sa kanila hanggang sa napabagsak niya ang mga ito. Noon din, may narinig siyang pag-angil sa hindi kalayuan. Naisip niyang baka si Gimo yun at nahihirapan sa mga kalaban niya. Kaya tumakbo na si Kamijong para puntahan ang binata. Gimo, huwag ka magpapatalo sa libang yan. Alalahanin mo ang pakay natin sa lugar na ito. Huwag kayong mag-alala. Kaya kong labanan ng latang ito. Mas nag-ibayo na rin ang lakas ko. Mahusay, Gimo. Sige, yan nga. Kagatin mo sila at mali na kanilang mga leeg. Yan ang nararapat sa mga aswang na yan. Pagbabayaran ng pinuno niyo ang ginawa niya sa anak namin ni Elisa. Noong naubos na ni Gimo ang mga aswang na nandun, nagpasya silang umalis sa nasabing lugar. Nagpatuloy sila hanggang sa matanaw na nila ang maliit na nayon kung saan nagkukuta ang mga aswang. Alam ni Kamijong na nandun si Gurang Sepyo, kaya nanigurado silang hindi sila mahuhuli ng mga alagad nito. Kung ang mga magulang ko pa rin ang namumuno, sigurado kong hindi magiging ganito kasama ang mga aswang. Pero napakawais ni Gurang Sepyo. Pinatay niya ang lahat ng kapamilya ko. Hindi natin siya bibigyan ng pagkakataon mabuhay pa. Kung sino man sa atin na magkakaroon ng pagkakataon para patayin siya, gawin na kagad natin. Tama po kayo, Kamijong. Ang mga kagaya ni Gurang Sepyo ay hindi dapat kinakaawaan at binibigyan ng tsansang mabuhay ulit. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may makita silang halos 20 aswang na papasugod sa kanilang pwesto. Inihanda naman ni Kamijong ang kanyang sarili. Napalingon na lang siya kay Gimo nang makita niyang nagpalit ng anyo ang aswang at naging isang malaking aso. Pagsasabihan sana niya ang binata pero bigla itong tumakbo para salubungin ang napakaraming nilalang. Wala namang nagawa si Kamijong kung hindi ang tumakbo na rin para tulungan ang ama ng kanyang apo. Nakipaglaban silang dalawa sa mga aswang. Noon din, minabuting mag-usal ang albularyo ng dasal para tawagin ang ibang gabay niya. Pagkawika niya ng mga katagang yun, mas lalo siyang naging maniksi at malakas.
ramdam din niyang nadagdagan ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Kaya mas nag-ibayo rin ng kanyang kakayahan. Nung halos kalahati na lang ang natitira, muling nagpalit ng kanyang anyo si Gimo at naging isang mabalahibong tao. Makakaya natin ang lahat ng ito, Kamidyong. Magtiwala lang tayo sa isa't isa. Oo, mauubos natin ang mga kampo ni Gurang Sepyo. Mababawasan na natin sila. At sigurado ko nakakaunti na lang ang mga tauhan niyang nasa mismong kuta nila. Ubusin na natin to. At nang mapasok na natin ang kinukutaan ng aswang na yon. Sige, para matapos ang lahat ng ito at nang makauwi na tayo. Kailangan pa kitang gamutin para maging karaniwang tao ka na lang. Teka, pwede ba yon? Kahit na nakatikim na ako ng karne ng tao? Oo, ako ang bahala. Gagamitin natin ang mataas na uri ng ritual na nakapaloob sa lihim ng mga lihim. Magtiwala ka lang sa kakayahan ko at magagamot kita. Sige po, alam naman ninyo na meron akong tiwala sa inyo kahit nung una pa lang. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pakikipaglaban sa mga aswang na naroon. Nung patapos na sila, nagulat silang dalawa nang makitang may ikalawang pangkat pang papalapit sa kanila. Para mas mapadali ang pagpaslang nila sa mga aswang na yon, umusal na si Kamidyong ng Tigalpo para mawala sa pokus sa mga aswang. Namulagat na lang ang mga mata ni Gimo nang makita niya ang mga nilalang mismo na papalapit sa kanila ang naglaban at nagpatayan. Tayo na! Hayaan na lang natin sila magpatayan. Ang sino mang aswang na lalapit sa kanila ay susugurin din ng mga yan. Dumiretso na tayo sa kuta at nang mabawi na natin ang anak ninyo. Ang galing po talaga ninyo, Kamidyong. Tayo na po. Baka bumalik pa sa wastong pag-iisip ang mga nilalang na yan eh. Araw lang ang may kakayahang makapagpabalik sa kanila sa katinoan. Kung masisinagan sila ng araw, mawawala ng bisa ang Tigalpo ko sa kanila at magiging tao sila. Yun nga lang, dahil sa kapangyarihang taglay ng araw, mamamatay rin silang lahat. Nasisiguro ko magtatagumpay tayo, Kamidyong. Ang galing nyo po at ang tikas. Huwag po na tayo magsaya. Mamaya na kapag naiuwi na natin ang sanggol na dinukot ng Gurang Sepyo na yon. Pagkatapos magwika ni Kamidyong, siya na mismo ang naunang naglakad patungo sa kuta ni Gurang Sepyo. Habang umuusad patungo roon, nagmatsyag sila sa paligid. Gamit ang kanyang malakas na intuisyon, inalam ng albularyo kung marami pa ang mga nilalang na naroon. Nang maramdaman niyang kakaunti na lang, sinabi niya kay Gimo na bilisan nila ang kanilang pagpunta sa kuta. Noong nasa labas na sila nito, mukhang marami pa po ang aswang na naririyan sa loob ng kuta nila. Anong ibig mo sabihin? Paano nangyari yon? Gayong ramdam ko ng mahina ang enerhiya dyan sa mismong kuta nila. Yun ang hindi ko alam. Siguro may kung anong ginawa si Gurang Sepyo para hindi mo maramdaman ng ibang aswang na nasa loob. Aswang ako, kaya ramdam ko ang enerhiya nila. Mukhang tama ka nga, Gimo. Marahil, iniisip ng pinuno ng mga aswang na patay ka. At kung mag-isa lang akong susugod, iisipin kong wala siyang kasama dyan. Buti na lang talaga kasama kita. Kung hindi po, baka nakapasok na kayo sa patibong na inihanda niya. Ngayon, gugulatin natin sila. Sila mismo ang ating sisiluhin sa patibong na kanilang ginawa. Tayo na! Habang papasok sa kuta ni Gurang Sepyo, umusal ng orasyon para sa tagabulag si Kamidyong. Nag-orasyon din siya para kahit papaano ay magkaroon siya ng karagdagang kabal sa kanyang katawan. Saktong pagkapasok nila, pareho silang natigilan nang makita nila ang mga aswang na nakahanda para sa kanilang pagdating. Dahil may tagabulag sila, hindi sila napansin ng mga nilalang na naroon. Lalapitan ko ang mga aswang na yan at gigilitan. Kapag nasimulan ko na ang pagpatay sa kanila, pakihanap na lang si Gurang Sepyo. Kunin mo ang iyong anak at hanggat maaari huwag ka magpapahuli sa kanya. Iuwi mong sanggol at ako nang bahala sa pinuno ng mga aswang na yon. Pero hindi po kita pwedeng pabayaan, Kamidyong. Ako malalagot kay Elisa kapag hindi tayo magkasamang umuwi. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Unahin nating iligtas ang sanggol. Yan ang pinaka-importante sa ngayon. Sige po, Kamidyong. Susundin ko na lang po yung sinasabi ninyo. Pero paano kung mahuli ako ni Gurang Sepyo? Ako nang bahala. Ililigtas ko kayo. Basta sikapin mong mailigtas ang sanggol. Sige po. Malaki naman po ang tiwala ko sa inyo eh.
Marahang lumapit si Kamijong sa aswang na nasa bandang dulo ng kanyang hanay. Bago nito gilitan ng leeg ng nasabing nilalang, sumenyas na siya kay Gimo. Nang makalis naman ang binatang aswang, binilisan ni Kamijong ang kanyang paggalaw. Nakalimang aswang na siyang nagigilitan nang mapansin siya ng iba pa. Napatungal ang mga iyon na parang mga ligaw na hayop. Kaya nabahala na si Kamijong. Pero sa halip na matinag, minabuti niyang harapin ang mga aswang na naroon. Pinaligiran siya ng mga aswang. At sa isang pagkisap ng mga mata, nilusob siya ng mga ito. Nilabanan naman sila ni Kamijong hanggang sa... Sinasabi ko na nga ba pumunta ka rito para iligtas ang kapababid diyang. Huwag kang mag-alala. Aalaga ako sa at hindi na kayo kailangan. Ikaw ang hindi namin kailangan. Alam ko na kung anong totoo at hindi ikaw ang tunay na ama ng sanggol na iniluwal ni Elisa. Hayop ka, Sepio. Magbabayad ka sa ginawa mo. Nasakutan na kita, pero ang talas pa rin ang dila mo. Ano akala mo? May maglilit na sa'yo rita? Wala na sige mo, kaya mag-isa ka na lang. Kahit na mag-isa lang ako, hindi ako natatakot sa'yo. Kahit na ano pa ba na mangyari, babawi ko ang aking apo. Yan ay kung magagawa mo. Itinaas ni Gurang Sepio ang kanyang kaliwang kamay at napalunok na lang ng kanyang laway ang albularyo nang makita niya ang napakaraming aswang na papalapit sa kanyang pwesto. Nabahala siya na baka hindi niya kayanin ang mga ito. Ganun pa man, sinikap niyang maging kampante at isipin ang kahalagaan ng paglilitas nila sa kanilang apo. Alam niyang kapag nagawa niyang libangin ang mga aswang na naroon, magiging madali para kay Gimo ang kunin ng sanggol na kinuha ni Gurang Sepio. Mga alagad! Kalabanin niyo at pahirapan ang albularyo ito. Huwag niyo siyang papatayin dahil ako ang kikitil sa buhay niya. Matapang ka lang dahil may mga kasama ka. Kung tayong dalawa maglalaban, masisiguro kong mamamatay ka lang ng wala sa oras. Napahalakak si Gurang Sepio at pinanood ng kanyang mga kauri habang inaatake si Kamijong. Napausal naman ang kanyang dasalang albularyo at ginamit niya ang espiritual na espada para maging madali para sa kanya ang pagpuksa sa mga nilalang na naroon. Kalaunan, isa-isa na niyang napapabagsak ang mga aswang. Nagalit naman si Gurang Sepio at pinilit ang iba pa niyang kasamahan na labanan ng albularyo. Nang makita ni Kamijong na medyo hirap na ang mga aswang dahil sa mga sugat na kanilang natamo, nagpasya siyang umusal ng orasyon para mawala sa katinoan ng mga iyon. Nakita ng pinuno ng mga aswang ang nangyari sa kanyang mga kasama at mas nanggalaiti siya nang makitang nagpapatayan na ang kanyang mga kasama. Hayop ka, Medjong! Ano ginawa mo sa mga alagad ko? Sila mismo ay naglalaban-laban! Iyan lang dapat sa kanila. Maya-maya lang ay mauubos sila at ikaw na lang ang matitira. Hindi ako papayag. Kung mapamatay man ang aking mga kasamahan, isasama kita sa kanila. At sa palagay mo ba ipapayag ako? Wala ka magagawa. Hindi ka na mga katakas dito. Pagkatapos ng lahat ng ito, babalik ulit ako sa pagkabata. Magiging mas malakas ako at mas maliksi. Higit pa sa kakayahan ko ngayon. At lumabas din sa bibig mo. Plano mong gamitin ang aking apo para sa pansarili mong interes. Hindi ako papayag. Teka, ano nga ulit ang sinabi mo kay Gimo? Mas magiging malakas ang aswang kapag lalo itong tumatanda. Tama ang iyong narinig. Pero kung makakahanap ang isang aswang ng pagsasalilan ng kanyang kaluluwa, lalo siyang lalakas at hindi rin siya madaling paghihinalaan. At ang apo mo ang magiging instrumento riyan. Yan ay kung magagawa mo pa. Sa ngayon, paniguradong wala ng sanggol sa kung saan mo siya nilagay. At paano mo naman nasisiguro? Ang alam ko, albularyo ka lang, pero hindi ka maghuhula. Sigurado ako, dahil kasama ko magliligtas sa apo ko. Napakagaling ng imahinasyon mo, Medjong. Sino naman? Ako! At nakuha ko ng anak ko, Gurang Sepio. Hindi mo na siya magagamit pa. Sige lagi mo. Umuwi ka na para mailigtas ang bata. Walang kasama si Elisa sa bahay. Hindi ka, Medjong. Tutulong po ako para mapatay ang aswang na yan. Nagpapatawa ka rin, Gimo. Ako, mapapatay din niya. Ikaw ang uunahin ko. Kahit 100 beses kang mabubuhay, 100 beses rin kitang papatayin. Sa palagay mo ba papayagan kita?
Tayong dalawa ang maglalaban hanggang isa sa atin ang mamamatay. Pakawalan ba ka? Papatay ko ang binatang yan at kukunin ang apo ba? Sige na, Gima. Mas kailangan ka ni Elisa at ang anak mo. Tumakas ka na. Umuwi kayo at umalis sa ating bahay. Ako nang bahala rito. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero mag-iingat ka po. Babalikan kita rito kapag hindi ka kagad nakauwi. Hindi nakasagot si Kamijong sa binata. Sinenyasan na lang niya itong umalis na dahil nagsisimula na siyang makipagpambuno kay Gurang Sepio. Naglaban ang albularyo at ang pinuno ng mga aswang. Habang nasa ganong sitwasyon sila, naglalaban din ang ibang aswang na nawawala sa kanilang katinuan. Dahil mas malakas ang aswang sa albularyo, sa hindi inaasahan ni Kamijong na ibalibag siya ng pinuno ng mga aswang. Tumilapon siya sa mga nilalang na nagkakagulo, kaya napatawa na lang si Gurang Sepio. Mga alagad, patayin niyo ang albularyo yan. Wala na tayong oras. Kailangan natin sundan ang tumangay sa sanggal. Nakalimutan mo yata, Gurang Sepio. Nasa ilalim sila ng aking orasyon at wala silang ibang susundin kundi ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kailangan marinig ang sagot ko. Mga aswang, sugurin niyo ang inyong pinuno at kalabanin siya hanggang sa maglaho ang kanyang laman, balat at dugo. Napasigaw na lang ng malakas ang aswang nang sugurin siya ng mga kauri nito. Nakipaglaban siya roon, pero naging mas agresibo ang kanyang mga alagad. Ninais sana ni Kamijong na sundan si Gimo, pero naisipan niyang siya mismo ang papatay sa pinuno ng mga aswang para masiguro niyang hindi na ito muling mabubuhay pa. Mautak ka talaga, Milchong, pero saan ka kaya dadali ng utak mo na yan, ha? Talagang mautak ako. Ihintayin ko na lang na manghina ka dahil sa kagagawa ng mga alagad mo. At kapag nangyari yan, hindi na ako mahirapang gilitang ka sa liig. Nang marinig ni Gurang Sepio ang sinabi ni Kamijong, sinikap nitong maubos sa mga aswang na umaatake sa kanya. Nanood lang ang albularyo habang isa-isang pinapatay ng pinuno ng mga aswang ang kanyang mga alagad. Kalaunan, nagawang ubusin ni Gurang Sepio ang mga kasamahan niyang umaatake sa kanya. Napangisip pa siya nung napatingin siya sa albularyo. Hindi naman nabahala si Kamijong dahil sa ginawa ng aswang. Ano? Nagulat ka? Akala mo ba ipapayagan kitang magtagumpay? Hindi man nagtagumpay ang mga alagad mo sa pagpatay sa iyo. Gagawin ko pa rin yan. At hindi ako kagaya ng mga kauri mong mahihila. Mabilis na sumugod si Kamijong sa kinaroroonan ni Gurang Sepio. Naglaban silang dalawa at kahit na mas malakas at mas maliksi ang pinuno ng mga aswang, nagagawa namang makailag ng albularyo sa kanyang mga pag-atake. Sa hindi inaasahan ni Kamijong, mas naging maliksi ang paggalaw ng nilalang at naibuwal siya nito sa lupa. Babangon pa sana siya, pero biglaan siyang naibabawan ng aswang saka sinakal gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ngayon, bubulagi ko na rin ang kanang mata mo. Tingnan natin kung ano pa makikita mo pagkatapos kong durugin yan. Kahit na wala na akong makita, ayos lang. Ang mahalaga, nagtagumpay kami sa pagligtas sa aking apo. Diyan ka nagkakamali. Hanggat tumihinga ko, hahanapin ko sila at kukunin ang anak ni Elisa. Tingnan na lang natin kung mabubuhay ka pa pagkatapos ng gabi ito. Sinubukan ng aswang na durugin ng kanang mata ni Kamijong. Sinikap naman ng albularyo na pigilan ng kamay ni Gurang Sepio. Pero dahil nasa ilalim siya nito, naging limitado ang kanyang paggalaw. Habang papalapit ang daliri ng aswang sa mata niya, nanginig ang mga kamay niya hanggang sa unti-unti nang natalo ni Gurang Sepio ang kanyang lakas. Napamura na lang si Kamijong nang bigla niyang maramdaman ang matulis na kuko ng pinuno ng mga aswang. Bago pa man tuluyang tumarak sa kanyang kanang mata ang kuko ng nilalang, nagtaka siya kung bakit bigla na lang itong napaungol at natigilan. Iginala ng albularyo ang kanyang paningin hanggang sa may makita siyang nagbabagang mga mata sa hindi kalayuan. Walang iya ka! Pasalamat ka at may kakampi kang dumating. Kung wala, baka nangangapa ka na kayo sa dilim. Talagang malas ka lang. Ngayon, wala nang magiging sagabal sa masayang pamumuhay ng aking anak at ng kanyang asawa. Hindi kayo magiging masaya ng tuluyan. Darating ang panahon at isang kalahi ko ang papatay sa inyong lahat. Hintay ko yan.
Sa ngayon, ikaw muna ang aking papatayin! Itinulak ni Kamidyong ang aswang. Nang mapalumpasay ang nilalang, bumangon siya at kinuha ang kanyang itak. Noon lang niya nalaman na sinibat pala si Gurang Sepyo. Ilang sandali pa, lumapit sa kanila si Gimo. Napaangil naman ang aswang. At nang sinubukan sana nitong sunggaban ng binata, walang pagdadalawang isip siyang tinaga ni Kamidyong sa lalamunan. Bumulwak ang dugo nito at agad na napahiga sa lupa. Para masigurong patay na si Gurang Sepyo, minabutan nilang pugutan na lang siya ng ulo. Tapos na ang labang ito. Ngayon, magiging tahimik na ang buhay natin. Wala namang gugulo. Oo nga po, Kamidyong. Wala nang aswang na naghangad na makuha ang aming anak. Ano ka ba, Gimo? Huwag mo ko tawagin ka Medyong. Tatay Medyong ang dapat na itawag mo sa akin. Nahiya pa po ako eh. Walang pupuntahan niyang hiya mo. Sige ka, kapag hindi mo ako tatawaging tatay, hindi kita gagamutin. Sige na nga po, Tatay Medyong. Basta gamutin niyo ako ha. Oo, ngayon mismo, uuwi tayo sa bahay na wala na ang sumpa ng pagiging aswang mo. Maraming salamat po Tatay Medyong. Mabuti, mas mainam na yan ang itawag mo sa akin. Sige na, maganda na tayo para sa ritual. Nangalap sila ng mga bagay na kanilang gagamitin. Nang makumpleto na nila, sinimulan na ni Kamidyong ang kanyang ritual para tuluyang pagalingin si Gimo. Inabot sila ng halos 6 na oras para lang makumpleto ang panggagamot. Halos manghina silang pareho, pero hindi sumuko ang albularyo at maging ang binata. Noong lumaon, natapos na ang ritual at naisukan na ni Gimo ang mga bagay na naging dahilan ng kanyang pagiging aswang. Maraming salamat, Tatay Medyong. Kung hindi dahil sa inyo, baka aswang pa rin ako hanggang ngayon. Walang anuman, Gimo. Ang hiling ko lang sana ay ingatan mo't alagaan ang aking anak at saka ang aking apo. Opo, gagawin ko po yan. Pangako, hindi ko sila pababayaan. Mabuti kung ganon. Tayo na. Umuwi na tayo, tinihintay ka na ng iyong mag-ina. Nung makarating na sina Kamidyong at Gimo sa kanilang bahay, ibinalita nila kay Elisa ang nangyari. Natuwa naman ang dalaga nang malaman niyang wala ng sumpa ng pagiging aswang si Gimo. Nung mga panahong yon, nagpaalam na si Gimo kay Kamidyong na pakakasalan niya si Elisa sa simbahan. Hindi naman tumanggi ang albularyo at sinabi na magkakatay sila ng ilang baboy para maipakain sa mga bisitang dadalo sa kanilang kasal. Pagkatapos ng kanilang kasal, mas naging masagana at masaya ang pagsasama nilang dalawa. Tinutukan nila ang pagpapalaki sa kanilang anak na pinangalanan nilang Rodel. Naging malapit din ang bata kay Kamidyong. Kaya kadalasan magkasama silang dalawa. Magaling nga po. Hindi ko akalain na napakabilis mong turuan ng arnis. Sana kung magiging biyasa ka na ng husto, gamitin mo yan sa tama sa pagtatangkol sa kapwa mo, ha? Yan po ang aking gagawin, Lolo. Magiging kagaya po ninyo ako balang araw. Wag mo nang sundan ng yapak ko. Mahirap ang maging isang albularyo. Pati pamilya mo nalalagay sa alanganin. Ang mabuti pa, mamuhay ka na lang ng simple at masaya. Ha, Apo? Pero gusto ko rin po makatulong sa kapwa ko Makakatulong ka naman kahit hindi ka isang albularyo. Hindi lang albularyo ang tumutulong. Marami ring simpleng mamamayan pero nakakatulong din sa kanilang kapwa. Ilang beses na sinabi ng bata na gusto niyang maging kagaya ni Kamidyong. Hindi naman pumapayag ang albularyo at madalas niyang inililihis ang kanilang usapan. Sa pagdaan ng maraming taon, unti-unti ring naging mahina si Kamidyong. Dahil dito, isang gabi, nagpasya siyang tawagin sina Elisa, Gimo at Rodel. Malapit na akong mawala sa mundong ito. Gusto ko sana kung patay na ako, alagaan yung mabuti si Rodel. Sikapin niyo na huwag siyang matulad sa akin. Mahirap ang maging isang albularyo. Opo, Itay. Susundin namin ang habilin ninyo. Pero wag po kayo magsalita ng ganyan. Magtatagal pa kayo at masasaksihan po ninyo kung paano lumaki si Rodel.
Tama si Elisa, itay. Magpalakas po kayo at hahaba pa ng gusto ang inyong buhay. Nandito lang po kami para mag-alaga sa inyo. Lolo, magpalakas po kayo at nang makapaglaro tayo ulit. O, kita niyo na, pati po si Rodel gustong maging malakas kayo. Siya nga pala, Gebo. Ang sinasabi mong albularyang minsang nagligtas sa iyo ay ang aking asawa, ang ina ni Elisa. Nandito na nga siya ngayon, no? Sinusundo na niya ako. Huwag niyo akong intindihin. Masaya akong linisan sa mundong ito dahil nakita ko na ang apo ko. Tatay Midyong, huwag po kayo mamatay. Hindi po namin kaya kung mawawala kayo sa amin. Lolo Midyong, huwag po niyo akong iwan. Maglalaro pa tayo eh. Mamimingwit at maninirador pa tayo ng mga ibon, di ba? Apo, masaya ako na dumating ka sa aming buhay. Sobrang saya ko. Napayak na lang silang tatlo nang makita nila kung paano malagutan ng hininga ang albularyo. Gayunpaman, mas pinili nilang sundin ang kagustuhan ni Kamidyong. Maging si Rodel ay nangako na rin sa bangkay ng kanyang lolo na hindi siya magiging isang albularyo. Sa pagdaan ng maraming taon, mas lalo pang naging matiwasay ang buhay ni na Elisa. Hindi na nila itinapon ang mga kagamitan ni Kamidyong dahil alam nilang yun na lang ang natitirang alaala ng kanyang ama. Ginabayan na rin nila si Rodel para hindi niya subuking pasukin ang mundo ng pag-iespiritual. Nang sa gayon ay hindi niya masundan ang naging kapalaran ni Kamidyong. Wakas.